Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3201 ang pagbabalik ng mga nawawalang tao. Nie Hong, Nie Fei. Anong ginagawa mo dito sa Jianlu City? Ang pinuno ay isang matangkad at isang maikli, dalawang magsasaka na mukhang mga young masters. Lahat sila ay may magulong cultivation base, at ang ilang mga tagasunod sa likod nila ay mga banal na espiritu at duotian din. Napakalaking tono, ang Jianlu City ay medyo malapit lang sa iyong Zhangfeng Sword Pavilion. Hindi kaya bawal pumasok ang ibang sekta ng Wanshahe. Malamig na ngumiti si Nie Hong. Bai Chenluo, ang aking panganay na tiyuhin na si Nie Yun ay nawala pagkatapos kanyang makita. Dinala mo ito mula sa katotohanan. Pinatay ba siya ng iyong mga tao mula sa Zhangfeng Jianj? Ang madilim na mukha ni Nie Fei ay nagpakita ng kaunting bangis. Liwanag. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, ito pala ay ang Xuanshu faction, isang miyembro ng pamilya ni Ye. Ano? Nawawala si Elder Nie Yun. Mukhang nagulat si Bai Chenluo, kailan ito nangyari? Nagtatalo pa rin. Hindi mo naintindihan, nakita ko si Elder Nie Yun noong araw na iyon, ngunit totoo na pumunta siya kung saan siya nagpunta. Talagang hindi alam. Humph. Malinaw na malinaw sa aming dalawa ang ugali ng tito ko. Hindi siya gagawa ng inisyatiba na iyuko ang kanyang ulo sa isang kasuklam-suklam na babae tulad mo. Maaari kong hayaan ang aking tiyuhin na iyuko ang kanyang ulo upang aminin ang kanyang pagkakamali, at kahit nabigyan siya ng isang alay, na nagpapakita na ikaw ay pinipilit ng isang master sa Zhangfeng Sword Pavilion. Sinabi ni Nie Hong na may masamang tingin, Bai Chenluo, kung mayroon kang kakayahan, maaari kang lumaban sa isang tuwid at bukas na labanan. Palihim na nagbabalak laban sa aking tiyuhin, anong uri ng kakayahan ito? Ikaw Zhangfeng Jianj, gagamit ka ba ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan? Ngayon, hindi mo sasabihin sa aming tiyuhin. Nasaan ka man, dadalhin ka namin sa pangkat ng Xuanshao. Si Bai Chenluo ay mukhang walang magawa, hindi ko talaga alam, nahanap mo ang maling tao tungkol sa pagkawala ni Elder Nie Yun. Parang, kung hindi kita titignan ng mabuti, hindi ka masunurin sa pagsasabi ng totoo. Kumalat ang kidlat sa kamay ni Nie Fei, at nagsimulang kumilos si Lei Fa. Ye Guhan, ihatid mo muna si Xiaoju, hihintayin kita. Ito ay mabuti. Si Ye Fan ay hindi nagsalita ng walang kaparirikon, at direktang hinayla si Xiaoju para umalis. Hindi. Babae, nag-iisa ka, hindi ang kalaban nila. Nag-aalala si Xiaoju. Sabay tayong maglakad, walang makakatakas, sabi ni Bai Chenluo. Hindi ako aalis. Si Xiaoju ay nanatiling matigas ang ulo. Little Orange, maging masunurin. Saway ni Bai Chenluo. Kinagat ni Xiaoju ang kanyang mga labi, tumulo ang mga luha. Haha, ito ang hanggal mong fiancé. Master Jichai mula sa Hanxiang Pavilion. Huwag kang mag-alala, hindi kami interesado sa hanggal na iyon, ngunit ikaw, ang munting dalaga, ay medyo gwapo. Ang aking dalawang kapatid na lalaki, tulad ng ganitong uri ng maliit at katanji tanging, hayaan siyang sumama sa iyo. Kapag bumalik ka sa pangkat ng Xuanshao, sa loob ng ilang araw at gabi, tiyak na ibubunyag mo ang kinaroroonan ng aking tiyuhin. Nagmukhang masama si Nie Fei. Natatawa. Walang hiya. Kasuklam-suklam. Ikaw na pangkat ng Xuanshao ay grupo ng mga halimaw. Ito ay nasa harap ng ating Panginoong Zhang Fengjian. Kinidnap mo ang aking babae dito, kaya hindi ka natatakot sa mga taong nagmumula sa Sword Pavilion. Namula si Xiaoju sa galit. Patay na babae, hintayin mong dumating ang iyong mga Jianj, matagal na itong matatapos. Ano pa? Ang aming Xuanshao faction at Yulong faction ay bumuo ng isang alyansa, bakit ka matatakot sa iyong maliit na Sword Pavilion? Sabi ni Nie Hong, iniunat ang kanyang kamay, at pinalibutan siya ng isang grupo ng mga monghe. Malungkot ang mukha ni Bai Chenluo, Ye Guhan, Xiaoju, bilasan mo. Girl, hindi kita iiwan. Hawak na ni Xiaoju ang puso ng mortal na kamatayan. Ikaw. Kung ganoon ay aalis na ako. Hindi nagpapigil si Ye Fan, tumalikod siya at tumakbo palayo. Umalis na lang siya, ngunit natigilan si Bai Chenluo. Bagamat umaasa akong umalis si Ye Guhan, ngunit duwag. Iniwan mo talaga ang babae ko. Ikaw, hindi ka tao. Mapait. Nakatingin sa ibaba ng parol ng kuneho. Sa kanyang kamay. Ang umuugong na kuneho sa hangin ng gabi ay lumiit at kumurap. Sa isang ulirat, naalala niya ang mga taon pagkatapos umalis ang kanyang ina. Noong panahong iyon, mababaw pa rin ang kanyang cultivation base, at nabuhay siya sa takot at kaba sa malamig na tahanan na iyon. Sa gabi, siya ay nasa silid kung saan natutulog ang mga katulong, nakabalot sa isang kubrekama, nakatingin sa mga ilaw, natatakot na makatulog. Dahil sa takot na sa kanyang pagtulog, may isang taong hindi pabor sa kanya, at hindi na siya muling majay gising. Lonely, bitter. Akala ko unti-unting bubuti ang araw. Pero parang biglang nagising mula sa isang matamis na panaginip. Sa huli, nag-iisa pa rin siya. Hindi ito pinansin ni Ye Fan, nawala siya sa karamihan sa isang iglap. Kuya, tumakas ang tanggang iyon.
Huwag kang mag-alala tungkol sa kanya, ang Hansiang Pavilion ay halos wala na, hayaan mo na lang siyang mamatay sa labas. Ngumisi sina ni Yehong at ni Fei at direktang binaril si Bai Chenluo. Alam ng mga nakapaligid na mortal na ang monghe ay lalaban at umatras na. Inalis ni Bai Chenluo ang kanyang masasakit na pag-iisip, at nang iangat niya muli ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng matalas na malamig na liwanag. Inilabas niya ang lumilipad na espada sa isang kamay at nakipaglaban kina ni Yehong at ni Fei. Mabilis na itinali si Xiaojuo ng isang cultivator ng Heaven Snatching Realm, na nagpapahirap sa paggalaw. Bagamat hindi gumamit ng armas ang dalawang magkapatid, si Lei Fa ay napakahusay din, at ang dalawa sa isa ay naging dahilan upang hindi makatakas si Bai Chenluo. Tanging tunog ng kulog ang narinig, at malalim na hukay ang natangay mula sa larangan ng digmaan. Gumamit si Bai Chenluo ng opensa sa halip na depensa, na puwersahang namamagitan sa higit sa 20 galaw. Kakaiba, paano siya makakahawak sa napakaraming pakulo? Naisip niya noong una na kung ang kanyang cultivation base ay hindi nangingibabaw, siya ay matatalo sa loob ng 10 galaw. Biglang nagising si Bai Chenluo. Oo, sinunod niya kamakailan ang payo ni Ye Guhan at pinagbuti ang kanyang pagsasanay sa espada. Unknowingly, may ganoong malaking improvement sa aktwal na labanan. Pero kahit ganoon, kung tutusin, hindi nila kayang talunin ang magkapatid na ni Ye para magsanib puwersa. Nang makakita ng espadang tumusok sa hangin, tatamaan siya ni Fei ng mahiwagang kulog. Bumantong hininga si Bai Chenluo sa kanyang puso, tapos na, kung ang hakbang na ito ay tamaan, siya ay malubhang masugatan. Kung mag-practice ako sa unang kalahati ng taon, baka maalis ko si Xiaojuo nang hindi nahuhuli. Tumigil ka. Biglang may sumigaw ng malakas. Ang isang figure ay parang isang banal na kawal na bumababa mula sa langit. Tito. Nakita kong bigla siyang pinatay ni Nieyon, ginamit ang kanyang katawan ng biglaan upang harangan ang mahiwagang kulog na ito. Elder Nieyon. Natigilan si Bai Chenluo, hindi ba niya sinabing nawawala siya? Masyadong nagkataon na lumitaw sa oras na ito. Tito, saan ka nagpunta sa panahong ito? Hinanap na namin ang lahat, bakit hindi pa kami bumalik sa sekta? Nagtipon sa paligid sina ni Yehong, ni Fei at isang grupo ng mga tao. Manahimik ka. Hindi ka pa rin lumuluhod at humihingi ng tawad kay Elder Bai Chenluo. Ano? Gusto mo lumuhod tayo sa kasuklam-suklam na babaeng ito? Tito, taga Zhangfeng Jian siya. Galit na tumitig si Nieyon. Diretsyong, bangbang, gamit ang dalawang paa, sinisipa ang mga binti ng dalawang pamangkin. Napasigaw ang magkapatid sa sakit at direktang lumuhod sa harap ni Bai Chenluo. Kumuha ka sa akin. Diretsyong diniin ni Nieyon ang dalawang ulo at tumama sa lupa. Natakot ang magkapatid. Napakalakas ng puwersa. Napakabilis. Ang lakas ng tiyuhin niya, umabot sa ganito. Bagamat puno ng hinanakit ang dalawa, pilit silang kinokontrol na, bang, at yumuko ng 3 beses. Napatulala si Bai Chenluo, anong nangyari? Kabanata 3202 Lantern Tour. Elder Nieyon, hindi mo na kailangan, magiging maayos ka. Dahil nagkusa si Nieyon na aminin ang kanyang pagkakamali noong nakaraan, nagkaroon ng magandang impresyon si Bai Chenluo sa kanya. Elder Bai Chenluo, hindi mahigpit ang edukasyon ng pamilya ng aming pamilya niye, at may 2 masamang balakid. Sa pagkakataong ito, ipapadala ko ang pamilya niye sa ngalan ni Xuan Xiao para humingi ng tawad sa iyo. Binuhat ni Nieyon ang 2 magkapatid na nagngangalit ang kanilang mga ngipin, sumunod ka sa akin. Nakakahiya. Bago pa makapagsalita si Bai Chenluo, kinuha ni Nieyon ang isang grupo ng mga tao mula sa pangkat ng Xuanxiao at umalis sa lungsod. Sa ilang. Tito, bakit ngayon mo lang kami hiniling na yumuko sa asong iyon? Beach. Anong problema mo Bai Chenluo, paisa-isa? Malamig na bumantong hininga si Nieyon. Tito, kalapitang mababa ang lipad niya noong una. Hindi ba't ang ibig sabihin noong una ay ang kanyang ina ay nakatira sa isang ligaw na lalaki, kaya siya ay nagkaroon ng kanya? Haha, kahit na ang pamilya Bai ay hindi umamin, ang ganitong uri ng bagay ay hindi darating nang wala saan. Anyway, kung may nanay, dapat may anak na babae, hindi seryosong babae. Mukhang kamangha-mangha. Namatay siguro ang nanay niya sa kalokohan noon. Gusto mo ba talagang matikman? Pumikit si Nieyon, lumingon at nagtanong, sabi mo. Hindi siya anak ni Bai Jingming. Tito, ano bang problema mo? Mas matanda ka sa amin, kaya dapat mas alam mo kaysa sa amin. Bagaman walang tiyak na ebidensya, hindi ba maraming matatanda sa lugar ng Wansha River ang nagsasabi nito? Pagkatapos ay tumanggi si Bai Jingming na aminin na iniwan ng pamilya Bai si Bai Chenluo alang-alang sa mukha. Nag-isip si Nieyon. Tito, saan ka nagpunta kamakailan? Bakit hindi ka bumalik sa pangkat ng Xuanxiao? Maaaring ang pangkat ni Yulang ang nagbigay sa tiyuhin ng isang espesyal na gawain. Malamig na ngumiti si Nieyon, oo, may gawain. Tulad ng inaasahan sa tiyuhin, ano ito? Pagpatay at katahimikan. Sa Jianluo City. Galit na galit ako sa akin. Babae, itigil na natin ang paghahanap sa kanya.
Ang duwag na ito, basura. Ang tanga, pero walang puso. Tinadyakan ni Xiaoju ang kanyang mga paa sa galit, ngunit hindi niya inaasahan na si Ye Guhan ay ganoong klaseng tao. Noong una ay may kaunting pabor, ngunit sa pagkakataong ito ay tuluyan na itong nawala. Paanong mapapangasawa ng sarili kong babae ang isang walang kwentang tao? Nampot ni Bai Chenluo ang lampara ng kuneho sa lupa. Sa laban kanina lang, nalaglag ang ilaw, natapakan, at naging tambak ng basurang papel at kawayan. Ang ilang mga bagay ay hindi pag-aari mo at nakatakdang hindi magtatagal. Nakaramdam din ng panginginig si Bai Chenluo. Bagamat alam kong nanatili si Ye Guhan, wala itong silbi. Gayunpaman, siya ay masyadong walang puso. Sa sandaling ito, mas gusto ni Bai Chenluo na maging tanga si Ye Guhan. Ngunit, hindi siya. Nasira ba? Si Ye Fan ay bumalik kay Ye Guhan sa oras na ito at bumalik mula sa labas. Nang makitang tulala si Bai Chenluo na nakatingin sa sirang parol, hindi niya maiwasang magtanong. Mabaho tanga. Wala kang konsensya. May mukha ka pang babalikan. Galit na pinalo ni Xiaoju si Ye Fan. Walang silbi ang pananatili ko, at hindi baligtas. Nakangiting sabi ni Ye Fan. Iyan ay salamat kay Elder ni Ye Yun, na dumating sa tamang oras. Kung hindi, magdurusa kami ng aking babae ngayon. Sayang ang aking babae na magmalasakit sa iyo at trituhin ka ng mabuti, kaya dapat mong ipagpasalamat ito. Wala ka bang puso? Napakamot ng ulo si Ye Fan, kung gayon, ano ang gusto mong gawin ko? Ako. Nagpout si Xiaoju, hindi niya masabi, wala talagang silbi ang tanggang ito na manatili. I don't care. You're not worthy of my girl anyway. I hate you. Okay, Xiaoju, pinakawalan ko siya. Malamig na sabi ni Bai Chenluo, bagamat hindi niya ito sinisisi, ngunit ang tingin sa mga mata ni Ye Fan ay halatang mas malamig. Sa pagkakataong ito, hayaan siyang makakita ng malinaw. Hindi sila nakatadhana na magmula sa iisang mundo. Nagtataka si Ye Fan kay Bai Chenluo. Interesting, hindi ba talaga anak ni Bai Jingming si Bai Chenluo? Eto na, bagamat si Bai Chenluo ay may bloodline ng Bai Hook clan, mukhang hindi ito halata. Ang antas ng paggising ay napakababa rin, na hindi karapat-dapat sa kanyang magulong paglilinang. Bukod dito, palaging nararamdaman ni Ye Fan na ang kakayahan ni Bai Chenluo ay hindi mahina, ngunit hindi niya alam kung bakit, ito ay isang masamang tono lamang. Ito ay tulad ng isang mataas na pagganap ng makina. Tila hindi talaga ito makakatakbo dahil sa kakulangan ng ilang mahahalagang bagay. Kung, ang biolohikal na ama ni Bai Chenluo ay hindi si Bai Jingming. Tapos may pagtatalo. Dahil, si Bai Chenluo ay maaaring hindi ang White Tiger Clan sa dalisay na kahulugan. Pagkatapos, ang paraan ng pagsasanay sa White Tiger Clan sa lahat ng oras ay natural na hindi magiging epektibo. Anong tinitingin-tingin mo? Tanong ni Bai Chenluo na nakakunot ang noo nang makitang nakatitig si Ye Fan sa kanya. Well, hindi ko natanong, ano ang pangalan ng nanay mo? Bakit? Ito ba ang aking tunay na biyenan? Tumawa si Ye Fan. Mula sa pinagmulan ng apelyido, maaaring may mahihinuha. Joel Ian. Ano ang tungkol sa apelyido? Hindi. Si Joel Ian lang. Kakaiba iyan, ungol ni Ye Fan. Hindi karaniwan sa mga mortal na walang apelyido. Hindi lahat ay may apelyido, at marami sa mga mababa ang katayuan ay pinagkaaitan ng kanilang mga apelyido. Malamig na sinabi ni Bai Chenluo, may mababang antas ng dugo na dumadaloy sa aking katawan, hindi kasing ganda ng iyong Shenlang clan. Ngumiti si Ye Fan, alam niyang medyo galit ang babae at walang pakialam. Sira ang bunny lamp mo, bumili ka ng isa pa. Hindi na kailangan. Dumating na ako, hindi ako makakabalik na walang dala. Anuman ang pagtutol ng babae, hinanap ni Ye Fan ang booth. Boss, isa pang bunny lamp. Ouch, nagkataon lang, last na yon. Narinig ni Bai Chenluo ang isang bakas ng pagkabigo sa kanyang mga mata. Oo naman, hindi sa kanya ang init at liwanag na ito. Kung makuha mo ito sa iyong kamay, ito ay madudurog. Napakamot ng ulo si Ye Fan at tumingin sa lampara sa tabi niya. Wala na talagang mas maganda pa sa kuneho. Nagkataon namang may ilang babae sa tabi nila na gumagawa ng mga parol gamit ang kamay. Naglabas lang si Ye Fan ng isang kristal na barya. Boss, kunin mo ang pera, kukuha ako ng mga materyales. Parehong natarante sina Bai Chenluo at Xiaoju. Anong gagawin mo? Lumingon si Ye Fan at ngumiti, nakaupo sa tabi ng booth, pinaglalaroan lang ito. Para sa kanya, hindi mahirap gumuhit ng lang at gumawa ng parol sa parehong paraan. Sa maikling panahon, isang puting lampara ng kuneho ang hinabi. Medyo magaspang. Ang kuneho na ito ay bilog sa isang bola, ngunit mukhang kuneho pa rin. Binuksan ni Ye Fan ang lampara at ibinigay ito kay Bai Chenluo. Narito, ang parol na ito ay nag-iisa sa mundo. Kinuha ni Bai Chenluo ang bago at espesyal na parol ng kuneho. Pagtingala, tumingin siya kay Ye Fan na nakangiti. Isang hindi maipaliwanag, pagtaas-baba, mapait, masalimuot at hindi maipaliwanag na emosyon ang nagpasakit sa kanyang ilong at namumula ang kanyang mga mata.
Lumabas ka, mahulog sa mundo ng kadiliman, at muling lumiwanag. Tumingin si Bai Chenluo sa lampara at tila nabaliw. Babae. Babae, tingnan mo. Tuwang-tuwang sumigaw si Xiaoju sa sandaling iyon, binawi ang iniisip ni Bai Chenluo. Sa pagtingin sa gitna ng lungsod, mayroong daan-daang mga hair puppet na may katanji tanging hugis gamot, na tumataas sa kalangitan. Ang napakarilag na mga paputok ay ginagawang parang buhay ang mga puppet na ito, umaawit at sumasayaw. Girl! Napakaganda! Maaari mo ba akong ilabas sa mga tarangkahan ng bundok sa hinaharap? Ang mundo ng mga mortal ay magiging mas kawili-wili. Zaifayo, paano mo malalaman ang saya ng isda? Tumawa si Ye Fan. Si Bai Chenluo ay tumingin ng malalim sa lalaki, ibinalik ang kanyang ulo, at tumingin sa mga paputok sa kalangitan. Miss ko na ang nanay ko. Saglit na natigilan si Ye Fan, saka ngumiti ng walang magawa, oo, bakit hindi niya na-miss ang mga asawa at anak na babae sa bahay? Pagkatapos bisitahin ang Lantern Festival, bumili ako ng isang bungkus ng masasarap na pagkain para kay Xiaoju. Sa wakas ay natuwa ang dalaga at nakaalis sa ulap. Bumisita din si Ye Fan sa ilang batika ayon sa gusto niya, ngunit hindi kasiya siya ang mga resulta. Pagkatapos bumalik sa Zhangfeng Jianzhi, nagpatuloy si Ye Fan sa pag-aaral at pagsasanay. Sa panahong ito, siya ay huminahon, buod ng kanyang mga nakaraang tagumpay, at nagpatuloy sa hakbang-hakbang, na nagbigay din kay Ye Fan ng maraming bagong tagumpay. Nalaman ni Ye Fan na hindi niya napapansin ang ilang kayamanan noon, at maaari niyang hukayin ito. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit ito ay nagkakahalaga ng pag-asa. Pagkatapos matikman ni Bai Chenluo ang tamis, paminsan-minsan ay mapagpakumbaba niyang itatanong kay Ye Fan kung paano magsanay ng mga espada ng mas mahusay. Nalaman ni Ye Fan na ang babaeng ito ay talagang masyadong nagpapabihis sa pisikal na pagsasanay noon, ngunit siya ay talagang napakatalino at napakabilis na makibagay. Kahit na hindi ito ang purong dugo ng angkan ng White Tiger, ito ay hindi bababa sa isang malakas na linya ng dugo. Ang kanyang biolohikal na ina. Siya ba ay talagang isang mortal? Hindi nagabalang mag-isip si Ye Fan, at gumawa siya ng landas para kay Bai Chenluo, na nagpahusay sa kanyang aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban. Hindi nakakagulat, ang kasal ni Bai Chenhao at Huang Linger ay ipinagpaliban. Ang Wolin Palace ay tila medyo nag-aalala tungkol sa, ibalik ang mga kalakal, at hindi nang ahas na himukin ito. Masayang-masaya si Ye Fan, dahil hindi nagpakasal si Bai Chenhao, kaya hindi na niya kailangang pumunta sa simbahan kasama si Bai Chenhao, na nagligtas ng maraming problema. Sa araw na ito, bumalik si Xiaoju mula sa labas na medyo excited. Girl, hulaan mo kung sino ang nakita ko ngayon. Kabanata 3203 Panukala. Si Bai Chenluo ay nagsasanay ng swordsmanship at sumulyap sa babae, ngunit hindi ito nagsalita. Hindi na nakayanan ni Xiaoju, si Young Master Jiang Chengfeng ito. Dinala ko ang isang malaking grupo ng mga tao sa pangunahing tuktok. Kumunot ang noo ni Bai Chenluo, nagpakita ng kaina-hinalang tingin. Jiang Chengfeng, anong ginagawa niya dito? Nakita ko ang isang pangkat ng mga katulong na nakasuot ng maliwanag na pulang kasuotan, napakasaya, marahil ay dumating sila upang mag-propose ng kasal sa batang babae. Huwag kang ang magsalita ng kalokohan, engaged na ako, paano siya magpo-propose ng kasal? Hindi pare-pareho ang etiquette. Sa sandaling ito, may dumating mula sa pangunahing tuktok. Inimbitahan ng Pavilion Master si Young Master Ye Guhan na pumunta sa main hall. Nagpalit ng posisyon si Ye Fan mula sa kanyang pagsasanay at bumalik sa Chenloya. Bakit ako tinawag ng Pavilion Master? Kailangan mong pumunta ng personal kay Master Ye Guhan para malaman. Alis ang katulong na may masamang tingin. Ano ang ugali? Kahit na ang isang lingkod ng pangunahing rurok ay tumitingin sa mga tao. Nag-face-face naman si Xiaoju. Sinabi ni Ye Fan sa kanyang puso na nalaman na ang mga bagay na kanyang pinagkunwaring pinupukaw. Pero wala siyang pakialam, binalak niyang puntahan ito. Sasamahan kita. Hindi nag-alala si Bai Chenluo. Sabay na dumating ang dalawa sa main peak hall. Oo naman, si Jiang Chengfeng at ang iba pa mula sa pangkat ng Yulang ay nasa loob. Nang makita ni Jiang Chengfeng si Bai Chenluo, isang hitsura ng kagalakan ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ngunit nang makita si Ye Fan, ang kanyang mga mata ay agad na nanlamig. Magsama-sama kayo, may iilan na nakasuot ng kulay ube, parang ibang sekta. Tatay, tita. Nakita ni Bai Chenluo na tinawag ang kanyang ama at ang iba pa, na bihira. Hindi mataas ang status ni Bai Jingming sa pamilya, at kadalasan ay hindi niya turn sa mga ganitong okasyon. Chenluo, bakit ka nandito? Kumunot ang noo ni Bai Jingming. Hindi ako masyadong nag-aalala, pumunta ka lang at tingnan. Buti na lang andito si Chenluo, may gagawin ang Xuanshao faction, gusto mo bang tanungin si Chenluo? Tanong ni Bai Zhongkang. Ang elder ng pangkat ng Xuanshao na nakasuot ng purple na roba ay tumayo at sinabi. Elder Bai Chenluo, kamakailan lang ay nagpadala ako ng isa sa pamilya ni Ye, si Elder Ye Zin, at dalawang bayani, sina ni Ye Hong at ni Ye Fei, para mawala bigla.
Lukheng, noong araw ng Lantern Festival, nagkaroon ka ba ng conflict sa iyo? Gusto kong tanungin si Elder Bai Chenluo, alam mo ba kung nasaan sila? Mukhang nagulat si Bai Chenluo. Ano? Nawala sina Niehong at Niefei. Hindi ba sila bumalik kasama si Elder Niezin? Nagkatinginan ang lahat. Hindi na bumalik si Elder Niezin sa sekta mula noong huling pagpunta niya para mangolekta ng mga alay. Ako, hindi ko alam. Hindi ko sila nakita matapos silang kunin ni Elder Niezin noong araw na iyon. Ang elder ng pangkat ng Xuanxiao ay may madilim na ekspresyon, nakatitig kay Bai Chenluo, na parang may nakikita. Elder Qin, nang may buong paggalang, sina Elder Niezin at Shuangjia ng pamilya Nie, wala ni Chenluo sa kanila ang maaaring harapin. At napakaraming miyembro ng pamilya Nie ang nawawalang magkasama. Masyadong nagmamadali para sa iyo na maghinala kay Chenluo. Lumingon si Elder Qin at nagtanong, pagkatapos ay tinanong ko ang Pavilion Master, bakit may kaugnayan kay Elder Chenluo kapag ang isang tao sa pamilya niya ay nawala ng 2 beses? Nandito rin ako. Pinatay ko sila. Itinuro ni Yefan ang kanyang sarili, matapang na aminin ito. Tahimik ang lugar. Kaagad pagkatapos, halos mabaligtad ng nakakatuwang tawa ang tuktok ng bulwagan. Walang kahihiyang tanga. Ikaw lang ang makakagalaw kay Elder Niezin. Paano makakalabas ng Hansiang Pavilion ang ganyang idiot? Maaari kang saksakin ni Niehong at Niefei ng 100 beses sa isang daliri lang. Chenluo, bilasan mo at manahimik ka sa nobyo mo, nakakahiya ka. Walang naniniwala na si Ye Guhan, na nasa yugto ng pagtatayo ng pundasyon, ay maaaring pumatay ng mga tao, lahat ng iniisip niya ay kalokohan. Ye Fan pouted, umamin na siya, hindi naniniwala ang mga lalaking ito, wala itong kinalaman sa kanya. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan, hindi ito biro. Walang magawang umiling si Bai Chenluo, tumalikod at hinawakan ang kanyang mga kamay. Elder Qin, hindi ko talaga alam, ngunit kung gusto mong makipagtulungan ako sa investigasyon, handa akong magpasya. Si Nie Xinqiang ay isang disenteng ginoo, labis kong hinahangaan siya, at ayaw ko ring may mangyari sa kanya. Kakaiba ang itsura ni Elder Qin. Nie Xin, ginoo. Tumango si Bai Chenluo, oo. Huminga ng malalim si Elder Qin at gusto talagang tanungin si Bai Chenluo, may mali ba sa kanyang mga mata? Pero kung iisipin mo, kung tatanungin mo, hindi ba mukha ng sarili mong sekta? Elder Qin, sa bagay na ito, magagarantiyahan ng Pavilion Master na hindi magsasalita ng kalokohan si Chenluo, wala talaga siyang kakayahan. Bumantong hininga si Elder Qin at kailangang sabihin, kung gayon, mangyaring Elder Chenluo, kung may anumang balita, siguraduhin ipaalam sa akin. Ito ay mabuti. Nagtaka si Bai Chenluo, bakit nawala si Niezin kasama ang isang grupo ng mga clansmen sa sandaling lumitaw siya, kakaiba talaga. Lonely Cold. Sinabi ni Bai Zhongkang sa sandaling ito, nakipag-ugnayan ba sa iyo ang iyong mga magulang kamakailan? Sumimangot si Ye Fan, orihinal na nagtanong nito. Hindi. Napabuntong hininga si Bai Zhongkang. Nagdala lang ng balita si Young Master Jiang na may nakakita sa pangkat ng yulang na ilang matatanda sa Hansiang Pavilion ang inatake ng Tribong Gangshu. Sa pagkakataong ito, nagpunta ang Hansiang Pavilion upang kolektahin ang mga handog, ngunit nabigo ito at nakatagpo ng isang pagharang. Tumingin si Bai Chenluo kay Ye Fan na may nag-aalalang ekspresyon. Kalmado ang mukha ni Ye Fan, kung tutusin, wala itong kinalaman sa kanya. Ye Guhan, bakit hindi ka bumalik sa Hansiang Pavilion at bisitahin ang curator at ang kanyang asawa? Pavilion Master, sasama ako sa kanya. Sabi ni Bai Chenluo. Hindi ka pa kasal, kaya ano ang silbi ng pagpunta sa Hansiang Pavilion? Mabilis na huminto si Bai Jingming. Ayoko pumunta. Ayaw ni Ye Fan na magdulot pa ng gulo. Hindi siya interesadong makialam sa mga pakikibaka ng mga mas mababang sekta na ito. Ang batas ng gubat. Bagamat nagbihis siya bilang Ye Guhan, wala siyang utang sa Hansiang Pavilion. Haha, nakakatakot ang batang ito. Gusto niyang bumalik, at tinatayang papatayin siya ng Tribong Gangshu. Guhan, nag-aalala ka ba talaga? Tanong ni Bai Chenluo na nakakunot ang noo. Nagkibit balikat si Ye Fan at hindi sumagot. Sa tingin ko, alam niya talaga ang kaunting kwento sa loob at tumanggi siyang sabihin sa amin. Gusto kong manatili sa atin. Zhangfeng Sword Pavilion at gamitin kami bilang isang kalasag. Tumayo si Bai Chenhao sa oras na ito at nagsabi, Pavilion Master, sa tingin ko ang kasal na ito ay nangangailangan ng maingat na pagsasaalang-alang. Madilim ang mukha ni Bai Zhongkang at siya ay nawala sa pag-iisip. Pavilion Master, nandito ako ngayon para sa 2 bagay. Bumangon si Jiang Chengfeng sa oras na ito. Young Master Jiang, mangyaring magsalita. Ang unang bagay ay ang isang bagong round ng Battle of Frontiers, ay paparating na. Nagbago ang mga ekspresyon ng lahat sa Zhangfeng Janj. Para sa pioneering battle na ito, pinili na ni Duiman ang direksyon. Ang pinuno ng hukbo ay ninuno pa rin ng Tianmen ng aming pangkat ng Yuleng. Hiniling sa amin ng ninuno ng Tianmen na mag-organisa ng ilang malalaking paksayon sa Wansha River Basin at tumawag anumang oras.
Ang nakatatandang Qin sa gilid ay nagsabi, ang aming Xuanshao faction ay nakipag-ugnayan na sa Yuleng faction, at kami ay handa na sundin ang alokasyon ng Yuleng faction. Pangit ang itsura ni Bai Zhongkang at ng iba pa. Malinaw, ang Yuleng faction at ang Xuanshao faction ay tunay na bumuo ng isang alyansa. Sa pioneering battle, ang Royal Spirit Sect ang nangibabaw, at ang namumunong God Venerable ay ang ninuno ng iba, kaya tiyak na magiging partial siya. Kung hindi ka sumali, mawawala ang iyong mga kita. Kung sumali ka, kung wala kang magandang relasyon sa Royal Spirit Sect, mahuhulog ka rin sa isang walang pasasalamat na sitwasyon. Sa orihinal, kung bumuo sila ng isang alyansa sa Hansiang Pavilion, magkakaroon sila ng kahit anong antas ng pagiging mapagkompetensya, upang ang Yuleng faction ay hindi maging masyadong walang ingat. Ngunit, kung ang Hansiang Pavilion ay wala na, ang Zhangfeng Sword Pavilion ay hindi magkakaroon ng sapat na bargaining chips upang ipaglaban ang sarili nitong mga interes. Ngayon, sa Wansha River Basin, ang Hansiang Pavilion ay nagkakagulo, at maaaring kailanganin nating makita ang sitwasyon. Zhangfeng Jianj, anong uri ng ugali, sana ay makapagbigay ng sagot ang may-ari ng pavilion sa lalong madaling panahon. Ngumiti si Jiang Chengfeng nang may kumpiyansa. Nakikita ko. Paano ang pangalawang bagay? Tanong ni Bai Zhongkang. Ikan-away ni Jiang Chengfeng ang kanyang kamay. Nakita ko ang isang grupo ng mga katulong, kinuha ang storage bag, at inilabas ang iba't ibang pulang kahon sa loob. Ang pangalawang bagay, ang aking sarili, ay pumunta upang magmungkahi ng kasal para sa aking sarili. Kabanata 3204 na bakit hindi ka nagsasalita. Pangako ng kasal. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ito ay isang twist. Sumimangot si Bai Chenluo, nagustuhan siya ni Jiang Chengfeng, at hindi alam ng mga tagalabas ang tungkol dito. Gayunpaman, naramdaman niya na hindi dapat masyadong magulo si Jiang Chengfeng, pagkatapos ng lahat, malapit na siyang magpakasal. Pagkatapos, karamihan sa kanila ay magpo-propose ng kasal sa ibang mga babae para dalhin si Zhangfeng Jianj sa alyansa. Jiang Gongzie, gusto mo ba ang aming Jianj? Anong linya ng mga babae? Lumibot ang mga mata ni Bai Zhongkang, at may mga plano siya sa kanyang puso. Ito ang babae mula sa ikatlong silid ng pamilya Bai. Ang ikatlong silid. Isang grupo ng mga tao ang tumingin sa pamilya Bai Jingming. Bagaman, si Bai Chenluo Yang Guanwanshahe ang numero 1 kagandahan. Pero kung tutusin, ipinanganak siya, humble ang status niya, at engaged na siya. Kung gayon si Jiang Chengfeng, bilang young master ng Yuleng sect, ay hindi dapat lumabag sa etika, at dapat pakasalan ang anak ng kanyang tunay na asawa. Ang pamilya ko. Shen Qiong. Tuwang-tuwa si Wu Miaozhen at tumingin sa kanyang mahal na anak. Pulang-pula ang mukha ni Bai Chenqiong, at hihinto na siya sa pagsasalita. Kinagat niya ang kanyang pang-ibabang labi at mapang-akit na sinabi, Inay. Nakakahiya. Mukhang nahihiya siya, ngunit hindi niya maiwasang tumingin kay Jiang Chengfeng. Ito ang lalaking pinapangarap niya. Napakapalad niya na si Bai Chenluo ay nagpakasal ng isang tanga ng maaga, kung hindi, baka hindi pa niya ito turn. Talagang insightful si Young Master Jiang. Ang Chenqiong ko ang pinakanamumukod tanging babae sa buong Zhangfeng Jianj. Nang naisip ni Wu Miaozhen na maging biyenan ni Jiang Chengfeng, bamuka ang kanyang bibig. Si Bai Jingming ay puno rin ng pananabik, kapag ang kanyang anak na babae at si Jiang Chengfeng ay ikinasal, ang kanyang katayuan ay lubos na mapapabuti. Sister Chenqiong, binabati kita. Hindi ngumiti si Bai Chenhao, ngunit ayaw niyang maalis ang ikatlong bahay ng pamilya Bai. Ngunit si Jiang Chengfeng ay gustong magpakasal, at tinatayang walang makakapidyaw sa kanya. Brother Hao, pupunta ang kapatid ko sa Royal Spirit Sect sa hinaharap. Maaaring hindi kita madalas makita, at mamimiss kita. Hinawi ni Bai Chenqiong ang kanyang buhok at buong pagmamalaki na itinaas ang gilid ng kanyang bibig. Noong nakaraan, sa Wansha River Basin, si Bai Chenluo lamang ang kilala ng mga kababaihan ng pamilyang Bai. Ngunit paano kung magmukhang maganda? Hindi ba't scumbag iyon? Ang talagang mapapangasawa ni Ruyo Langjun ay ang kanyang Bai Chenqiong. Sa hinaharap, siya ang magiging may bahay ng Royal Spirit Sect, ang may bahay ng pinakamalakas na sekta ng Wanshahe. Haha, Young Master Jiang, ang ganda ng mata mo. Ang aking apo, talento at hitsura, ay first class. Tuwang-tuwa si Bai Zhongkang, kung magagamit si Bai Chenqiong upang mapagaan ang relasyon sa pangkat ng Yuleng, magiging napaka-epektibo nito. Bai Chenqiong. Ano, hindi ko alam. Ngumisi si Jiang Chengfeng. Natahimik ang buong lugar. Huminga ng malalim ang lahat. Agad namutla ang malarosas na mukha ni Bai Chenqiong. Ang gusto kong pakasalan ay si Bai Chenluo. Malakas na sumigaw si Jiang Chengfeng, at nagulat ang mga manunood. Jiang Chengfeng, anong ginagawa mo? Nanlamig sa galit ang mga mata ni Bai Chenluo. Malamig ang dugo ni Bai Chenqiong. Tumingin siya kay Bai Chenluo na may kawalan ng pag-asa at puot sa kanyang mukha. Hindi. Imposible. Jiang Chengfeng, kalokohan ang sinasabi mo. Engaged na ang asong ito, at tanga ang asawa niya. Siguro mali ang naaalala mo. Paano mo mahahawakan ang babaeng may asawa?
Hindi ito matanggap ni Bai Chenqiong, talagang masaya ako. Si Bai Chenhao ay puno ng lubos na kaligayahan. Kung nais ni Jiang Chengfeng na pakasalan si Bai Chenluo, malamang na ito ay isang kabiguan. Pagkatapos ng lahat, ang kagandahang asal ay hindi magkakasuwato, at ang matigas na ugali ni Bai Chenluo ay hindi magpapahintulot sa muling pag-aasawa pagkatapos na mapapangasawa. Young Master Jiang, inamin mo ba ang maling tao? Si Bai Chenluo ay isang babae. Ang kanyang ina ay isang mortal, isang mababang katulong. Anong status mo, paano mo mapapangasawa ang isang mababang patay na babae? Gustong patayin ni Wu Miaojian si Bai Chenluo, ang kalapitang mababa ang lipad na ito ay ikakasal na, at talagang sinira niya ang mabuting gawa ng kanyang anak. Tita, ayoko siyang pakasalan, bakit mo ba sinira ang yumaong ina ko? Mukhang galit si Bai Chenluo. Mali ba ang sinabi ko? Hamak ka. Engaged ka na, nanliligaw ka pa sa mga lalaki. Galit na saway ni Wu Miaojian. Ngumisi si Jiang Chengfeng, Shenluo, ito ang iyong mga tao mula sa Zhangfeng Jianj. Hindi ka nila pinapansin, bakit ka nananatili rito? Bumalik ka sa akin at maging batang may bahay ng Yulang School. Ang mga tao ay nangangahas na maging walang galang sa iyo. Kung gayon ang Hansiang Pavilion ay mawawasak, paano ang tanga na ito, paano siya mapapangasawa sa iyo? Tumayo si Bai Jingming sa oras na ito at malamig na sinabi, Young Master Jiang, si Chenluo ay nakipagtipan na. Hindi na ako makakabalik. Ako ang ama niya, hinding-hindi ako papayag na makasama kanya. Nagtaka si Jiang Chengfeng, Tio, anak mo pa rin si Chenluo, pinakasalan niya ako, at iginagalang kita bilang biyenan ko, bakit ayaw mo? Kung talagang gustong pakasalan ni Young Master Jiang ang aking pangatlong anak na babae, si Chen Qiong, siya ay nasa kanyang boudoir. Oo, si Chen Qiong ng aking pamilya ay karapat-dapat sa bloodline ni Young Master Jiang, mabilis na sabi ni Wu Miaojian. Umalis ka na. Galit na pinagalitan ni Jiang Chengfeng, dahilan para manginig sa takot ang mag-ina ni Wu Miaojian. Malinaw kong sinabi, pakasalan mo lang si Bai Chenluo, at lahat ng iba pang babae, iwan mo ang Young Master na ito. Nang marinig ito ni Bai Chenqiong, napaluha siya. Wow! Patay na ako. Nahihiya akong makakita ng mga tao. Nagsisiksikan ng mga tao sa paligid, tulad ng mag-ina na pinagtatawanan ang sarili, ngunit naging katatawanan. Ang mag-ina ni Wu Miaojian ay hindi na nakatagal pa at tumakbo palayo sa kawalan ng pag-asa. Bago umalis, binigyan ni Wu Miaojian si Bai Chenluo ng masamang tingin. Young Master Jiang. Kahit na hindi mo gusto si Chen Qiong, bakit mo sasaktan ng gusto ang mga tao? Malungkot na sabi ni Bai Jingming. Tio, hindi mo ba sinasaktan ng mga tao sa pamamagitan ng masamang salita? Baka gusto ng iyong ama na makita ang iyong anak na magpakasal sa isang tulala. Malamig na sinabi ni Bai Jingming, ang kanyang ina ay isang mortal at maaaring makasama ang pamilyang Shenlong. Kung kasama si Ye Guhan, kahit na umakyat siya ng mataas. Haha, nakakatawa. Maraming mga ina po ng pamilyang Shenlong, ano ang napakahusay. Isa kang ama, kaya minamaliit mo ang sarili mong anak. Umiling si Jiang Chengfeng at malungkot na tumingin kay Bai Chenluo. Shenluo, masama ang pakiramdam ko para sa iyo. Ang mga mata ni Bai Chenluo ay kumikinang, at kinuyam niya ang kanyang mga kamay. No wonder naramdaman niyang nanlamig ang buong paligid. Naisip ko na ang aking ama ay upang sumunod sa kagandahang asal at ayaw niyang masira ang kanyang reputasyon. Sino ang nakakaalam, iniisip lang niya na hindi siya karapat-dapat na pakasalan si Jiang Chengfeng. Ama, gusto ko lang ipaglaban ang kapakanan ng kapatid kong si Bai Chenqiong. Young Master Jiang, ang iminungkahing kasal mo sa pagkakataong ito ay hindi naaayon sa etiquette. Madilim ang mukha ni Bai Zhongkang. Pavilion Master, hindi opisyal na kasal si Chen Luo, kailangan lang niyang pagsisihan ang kasal. Bagaman masisira ang kanyang reputasyon, pagkatapos pakasalan ako, wala nang magsasabi pa. Sa kabilang banda, kung hahayaan mo si Chen Luo na makasama ang hanggal na ito, naisip mo na ba ang mga kahihinatnan? Si Jiang Chengfeng ay mukhang may kumpiyansa. Lahat ng tao sa Zhangfeng Jianj ay mukhang balisa. Pare, kung talagang patay na ang Hansiang Pavilion ngayon, ang kasal na ito ay hindi lamang isang pag-aaksaya ng tubig. Ngunit magagalit din ang pangkat ng Yulang. Pagdating ng panahon, ang pangkat ng Yulang ay hindi makakaalis sa pwesto, at wala tayong mga kakampi. Ito ay magpapalala ng mga bagay. Sabi ni Bai Jingting sa tenga ni Jiang Chengfeng. Huminga ng malalim si Bai Zhongkang. Hindi niya alam na ang pagpayag kay Bai Chenluo na magpakasal muli ay ang pinakaligtas na pagpipilian. Bagamat parang yumuko ito sa Royal Spirit Sect, ngunit pinilit ito ng sitwasyon. Shenluo, may katuturan din ang sinabi ni Jiang Gongze. Talagang kwalipikado kang pumili ng mas mabuting Ruyi Langjun. Ama, huwag kailanman. Ito ay hindi nararapat. Si Bai Jingming ay nagmamadaling pananghinaan ng loob. Manahimik ka. Pangatlong anak. Hindi mo naman turn para manghimasok. Nagmura si Bai Jingting. Malungkot na ngumiti si Bai Chenluo, pare, nahihiya ka, kasal ako sa pangkat ng Yuling. Sabi ni Bai Jingming na may malungkot na mukha. Si Jiang Chengfeng ay mukhang saplada, pinakagusto niyang makita ang ganoong sitwasyon.
Ang pang-aapi ni Bai Jingming ay haantong lamang sa pagiging mapanghimagsik ni Bai Chenluo at pagsang-ayon sa kanyang panukalang kasal. Lumingon si Bai Chenluo at malamig na tumingin kay Ye Fan, paano ka? Bakit hindi ka nagsasalita? Kabanata 3205 Nag-asawang muli. Tumingin si Ye Fan sa mga mata ni Bai Chenluo at bahagyang nagulat. Nagkunwari siyang Ye Guhan noong una, at sumunod lang siya sa uso at hindi na masyadong nag-isip tungkol dito. Hindi ko alam na masasangkot ako sa mga gusot na ito ng pamilya Bai. Ngunit ngayon, ang kahulugan ni Bai Chenluo ay malinaw na tretuhin siya bilang isang tunay na kasintahan. Masakit din ang ulo ni Ye Fan, binigyan na niya ng pansin ang kanyang sense of proportion. Wala siyang gaanong intimacy kay Bai Chenluo, at kahit halos araw, hindi siya nakikipag-usap sa isa't isa. Hindi madali ang simpleng tingin sa kanya, kaya palihim akong tumulong. Nadama ni Ye Fan na wala siyang ginawang masama, at hindi nararapat na hayaang mapahiya at masaktan si Bai Chenluo kung hindi siya magtanong. Pagkatapos ng lahat, ang iniisip ni Ye Fan ay ang mga asawa at mga anak na babae sa bahay, at si Bai Chenluo ay pinanghahawakan ng ideya na magkita kapag nagkataon, upang sila ay magsama-sama at umalis. Kung mag-isa lang siya, baka matukso siya ni Bai Chenluo. Ngunit, pagkatapos ng lahat, marami na siyang naranasan, at napakaraming tao sa kanyang puso na kailangang mahalin. Ang mga kababaihan sa pamilya ay dapat na sinusubukang hanapin siya at mag-alala tungkol sa kanya. Kung narito ka, masaya kasama si Bai Chenluo, ano ito? Kung si Bai Chenluo ay katulad ni Zhu Guang, hindi siya masyadong nahuhumaling sa ilang mga detalye, at handa siyang makasama kung wala siyang katayuan, kung gayon ito ay magiging madali. Nakukuha ng lahat ang gusto nila, walang problema. Ang problema ay, si Bai Chenluo ay halatang isang seryosong babae. Si Ye Fan ay lubos na nakatitiyak na hindi siya umibig kay Bai Chenluo, kahit isang pag-ibig. Maaaring mayroong maraming mga elemento ng awa, at ilang pag-usi sa tungkol sa kanyang karanasan sa buhay. Ang hilingin sa kanya na gumawa ng anumang mga pangako kay Bai Chenluo ngayon ay hindi lamang irresponsible sa babae, ngunit nakakadismaya rin sa mga kababaihan sa pamilya. Chenluo, bakit mo siya tinatanong? Tanga, anong alam mo? Bilasan mo at ipangako mo kay Jiang Gongzi, ang batang may bahay ng pangkat ng Yulang, walang gagawa ng irresponsibleng pananalita. Napagtanto ng isang grupo ng mga matatanda na ang sitwasyon ay seryoso, at gusto lang nilang makahanap ng isang paraan upang mabuhay para sa sekta sa lalong madaling panahon. Nakatitig lang si Bai Chenluo kay Ye Fan, at habang lumilipas ang panahon, ang kanyang mga mata ay naging mas malungkot. Naubusan ka na ba ng ideya? Huminga ng malalim si Ye Fan. Ano ang gusto mong sabihin niya? Huwag magpakasal kay Jiang Chengfeng. Bakit? I can't be responsible for her, bakit ko naman pakikialaman ang choice niya? But let her agree to marry into the Yulang faction, kailangan ba talagang tama? Mula sa nakaraan, ang saloobin ni Bai Chenluo kay Jiang Chengfeng ay tila hindi maganda, at hindi siya ang taong gusto niya. Naisip ito ni Ye Fan, at nasa babae ang gumawa ng sarili niyang desisyon. Kaya, sinabi ni Ye Fan, sundin ang iyong sariling kalooban, anuman ang iyong piliin, ipinapangako kung magiging maayos ka. Ito ang tanging pangakong magagawa ni Ye Fan. Mapapanatili niyang ligtas at maayos si Bai Chenluo, ngunit hindi niya masisiguro na higit pa siya. Natigilan sandali si Bai Chenluo, at nagtanong ang sound transmission, Shen Longyin. Mayroon ka bang nagising na bloodline ng dragon? Nagkibit balikat si Ye Fan. Akala lang ng mga tao sa paligid ay pipi si Ye Fan at hindi makapagsalita. Marunong kang kumanta ng mga dragon, kaya ano ang mapapatunayan mo? Ang Hanxiang Pavilion ay nasa panganib, bakit mo ipinangako sa akin? Ang mga mata ni Bai Chenluo ay naghihinala, at naramdaman niya na ang lalaki ay may mas maraming sikreto. Maniwala ka man o hindi. Si Ye Fan ay hindi gustong magpaliwanag ng labis. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Bai Chenluo. Chenluo, hindi mo kailangang ma-pressure. Kung sa tingin mo ay si Jiang Chengfeng ang iyong magandang kapareha, hahawakan ko ito sa Hanxiang Pavilion. Hindi tinanggap ni Bai Zhongkang si Ye Guhan sa kanyang mga mata. Pavilion Master. Matapos itong isipin ni Bai Chenluo, itinaas niya ang kanyang ulo, naging malinaw at matatag ang kanyang mga mata. Hindi ako mag-aasawang muli. Nagkaroon ng kaguluhan. Isa itong pagkakataon na pinangarap ng hindi mabilang na mga babaeng wansyahe. Sa ganoong sitwasyon, talagang tumanggi si Bai Chenluo. Si Bai Zhongkang at ang iba pa ay sobrang pangit, tanging si Bai Jingming, ang kanyang ama, ang nakahinga ng maluwag. Si Bai Chenqiong ay labis na nagseselos na gusto niyang pakasalan si Jiang Chengfeng, at handa siyang bayaran ng halaga ng nobya, ngunit hindi lamang pinahahalagahan ni Bai Chenluo ang gayong pagkakataon. Bakit? Si Jiang Chengfeng ay tinanggihan sa publiko, na walang mapaglalabasan ng kanyang galit. Gusto mo ba itong tanga? Walang pakialam na sinabi ni Bai Chenluo, si Young Master Jiang, isang babae, ay hindi gustong maging Daoist partner sa iyo, kailangan mo bang magkaroon ng dahilan? Oo. Dapat kong marinig ang dahilan. Ako, si Jiang Chengfeng, ay hindi karapat-dapat para sa iyo.
Dahil napakahusay ni Young Master Jiang, kung gayon ako si Bai Chenluo, nakarapat-dapat sa iyo. Natigilan si Jiang Chengfeng. Karapat-dapat. Hindi. Karapat-dapat. Ito ay hindi isang tanong na dapat isaalang-alang ng Dao Companions, ito ay isang tanong na kailangang isaalang-alang sa 8 eksaminasyon at sekta na eksaminasyon. Young Master Jiang, napakabuti mo, ngunit hindi ako magpapakasal. Namula si Jiang Chengfeng at hindi makapagsalita. Shenluo, ang bagay na ito ay hindi lamang tungkol sa iyong sariling kaligayahan sa buhay, kundi tungkol din sa kinabukasan ng Zhang Fengjianj, kailangan mong mag-ingat. Mataimtim na sabi ni Bai Zhongkang. Pavilion Master, gusto mo bang pilitin akong magpakasal ulit? Kung gusto mo akong pilitin, bakit ako tatanungin? Ikaw, natigilan si Bai Zhongkang. Sa katunayan, siya ay nasa napakahiyang sitwasyon. Kung si Bai Chenluo ay mapipilitang magpakasal muli, lalabas na si Zhang Fengjianj ay natatakot sa pangkat ng Yuleng, at siya ay ganap na nasakop. Ang kanyang mukha ay mapurol at hindi katanggap-tanggap. Ang pinakamagandang kinalabasan, syempre, masunarang sinabi ni Bai Chenluo na gusto niyang magpakasal muli, pagkatapos ay itinulak niya ang bangka sa daan, at mayroon siyang mukha at loob. Kahit na ayaw mong pakasalan ako, hindi mo dapat kasama ang hanggal na ito. Si Jiang Chengfeng ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, pakiramdam na siya ay nainsulto. Kung sino ang kasama ko ay walang kinalaman sa inyo, Pavilion Master, mga elder, kung wala na, magre-retiro muna ako. Pagkatapos magsalita ni Bai Chenluo, kahit na sino ang naruroon isang malaking grupo ng mga natulala na tao ang tumalikod para umalis. Shenluo, sigaw ni Jiang Chengfeng. Ano pa si Jiang Gongzi? Lumingon si Bai Chenluo na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Ikinuyong ni Jiang Chengfeng ang kanyang mga kamao at pinigilan ito ng mahabang panahon. May chance pa ba ako? Bai Chenluo. Hindi nagatubili, at umiling ng kanyang ulo ng tiyak. Mapait nang umiti si Jiang Chengfeng at wala nang sinabi pa. Kailan? Umalis siya sa main tick, hindi napigilan ni Ye Fan na maglaro, kanina lang binibigyan ka ni Jiang Chengfeng ng ultimatum. Ang gusto niyang itanong ay hindi kung may pagkakataon ba siya, kundi bigyan ka ng huling pagkakataon. Alam ko, sabi ni Bai Chenluo, pero hindi mo ba sinabi na iingatan mo ako? Nakangiting sabi ni Ye Fan, kung gayon, hindi talaga kita kayang pabayaan. Gusto mo ba ako? Ha? Hindi inaasahang tanong na nagpatigil kay Ye Fan. Hindi na ako magtatanong sa pangalawang pagkakataon. Si Ye Fan ay tahimik, hindi siya nakasagot, ang pagsagot ay mas makakasakit lamang ng mga tao. Tinalikuran ni Bai Chenluo ang kanyang ulo, ang kanyang mga luhang kristal ay nagkalat sa hangin. Main tick. Kinuha ni Jiang Chengfeng ang pangkat ng Xuanxiao at nagmamadaling umalis. Gayunpaman, ang isang bungkus ng mga regalo ng Dot ay hindi inalis. Sa pagtingin sa Dot, si Bai Jingting at ang kanyang anak ay lubhang nababalisa. Pare, kung hindi mo sinunod ang pangkat ni Yuleng ngayon, magkakaroon tayo ng malaking sakuna sa Zhangfeng Sword Pavilion. Hindi pinrotektahan ng mga ninuno ng Hanxiang Pavilion ang Hanxiang Pavilion, kaya maaaring pareho tayo ng kapalaran. Galit na hinampes ni Bai Zhongkang ang kanyang upuan. Tama na. Gusto mo bang pilitin ko, sa harap ni Jiang Chengfeng, si Chenluo na magpakasal muli? Kung gayon hindi ba't mapagpakumbaba kong iyuko ang aking ulo sa anak ng pamilya Jiang? Kabanata 3206 iyon lang. Bamulong si Bai Chenhao, hindi ba tayo palaging tinuturuan ni Lolo na husgahan ang sitwasyon at unahin ang pangkalahatang sitwasyon? Bakit ngayon na si Lolo, ngunit sa halip ay nag-aalala siya sa sarili niyang mukha? Matapang. Pinandilatan ni Bai Zhongkang ang kanyang apo, tinuruan mo ng leksyon ang lolo mo. Shenhao, tumigil ka sa pagsasalita. Go! Hindi kumbinsido si Bai Chenhao, may nasabi ba akong mali? Hanxiang. Malinaw na hindi maganda ang pavilion. Nabigo ang kasal na ito. Pagkatapos ay dinala ni Jiang Chengfeng ang mga tao mula sa sekta ni Xuanxiao, hindi ba niya sinasabi sa atin na tapos na ang sitwasyon? Nananatili pa rin ako sa oras na ito, huwag kang magpakasal kay Bai Chenluo, at hintayin mong sirain ito ng Yuleng sect. Bang! Sinipa ni Bai Zhongkang si Bai Chenhao at lumipad palabas. Unpromising stinky boy. Isang Jiang Chengfeng, na tinakot ka ng ganito. Nagmamadaling hinikayat ni Bai Jingting, pare huminahon, iniisip din ni Chenhao ang sekta at ang pamilya Bai. Hindi pa ako nabawasan sa puntong manipulahin ako ng sinuman. Hahanap ako ng paraan para makontak ang mga ninuno ng mga Diyos sa Dweeman, at tiyak na paprotektahan ko ang Sword Pavilion. Kaunting pressure mula sa labas ay nagiging mahiyain ka ng ganito, hindi ako parang puting tigre. Ang mga kalahi niya. Dugo. Nasaan ang dugo ng aking Baihu clan? Tinakpan ni Bai Chenhao ang kanyang tiyan ng malungkot na mukha, tumalikod at naglakad palayo. Bumalik sa kanyang tirahan, galit na dinurog ni Bai Chenhao ang mga bagay sa bahay. Lumang bagay. Kung gusto mong mamatay, kailangan mo kaming kaladkarin sa tubig. Ang krisis na maaaring malutas sa pamamagitan ng pagpapaalis ng isang kalapitang mababa ang lipad, kailangan mong alagaan ang iyong lumang mukha. Pumasok ang isang figurang nakasuot ng pulang damit.
Sinabi ko kanina, na si Bai Zhongkang ay isang mapagkunwari na matandang lalaki, dapat kang maniwala na siniraan ko siya. Nilingan ni Bai Chenhao ang kanyang ulo at tumingin kay Huang Linger na may komplikadong mga mata. Ang babaeng nakasuot ng off-shoulder suspender skirt ay kaakit-akit na pinipihit ang baywang ng water snake, kaakit-akit at kaakit-akit. Anong ginagawa mo dito? Brother Chenhao, kahit na-delay ang petsa ng kasal natin, dinadala ko pa rin ang fiancé mo. Narinig ko ang tungkol sa mga kaganapan ngayon. So ano? Zhangfeng Sword Pavilion, ito ay pag-aari mo sa hinaharap, at malapit din itong nauugnay sa akin. Kung gusto kong maging babae ka, natural na kailangan kong magplano para sa iyo ng maaga. Sa sitwasyong ito, si Bai Zhongkang, isang patay na matandang lalaki, ay maaaring hilahin ang lahat hanggang mamatay. Tumahimik ka. Bawal kang magsabi ng ganyan tungkol sa aking lolo. Tumigil ka na sa pagkukunwari. Huang Linger na inilukob ang sarili sa mga bisig ni Bai Chenhao at ngumiti. Ang sabi, malinaw na katulad mo ako, at pagod ka sa matandang iyon. Itigil ang pag-uudyok ng hindi pagkakaunawaan, sabi ni Bai Chenhao. Naniniwala ka ba talaga na ang pag-asa sa mga Diyos para parangalan ang mga ninuno ay makapagliligtas sa kasalukuyang Zhangfeng Sword Pavilion? Ang mga Diyos at ninuno ng Hanxiang Pavilion o ang Shenlang clan ay hindi nagligtas sa kanilang mga inapo. Kapag pumasok ka sa itaas na 8 gate, ang mga hindi pagkakaunawaan sa ibaba ng agos ay karaniwang hindi isinasaalang-alang. Parang kung lower sects tayo, may pakialam ba tayo sa struggles ng mga ligaw na tribo na yan? Sino ang sumisira kung sino, gaano ang kinalaman nito sa atin? Para maglaban ng ilang tribo, makikipagdigma tayo sa ibang sekta. Imposible. Ang malakas ay kumakain ng mahina. Sa gayon lamang ang mga pangunahing angkan sa Hongming Universe ay maaaring patuloy na lumakas at manatiling mapagkompetensya. Lahat ng mga ninuno ay tumatakbo para sa immortalidad, at ito ay isang bagay na pangalagaan sila tuwing karaniwang araw. Kung ang mga bagay ay lalago, sino ang nagmamalasakit sa buhay ng ating mga junior? Sa pagkakataong ito, ang pangkat ng Yuleng ay nagalit, kinasusuklaman ng pamilyang Jiang, at tayo ang nagdusa sa pagkawala. Malinaw na mayroon tayong mas mahusay na pagpipilian, bakit dapat nating samahan ang namatay na matandang si Bai Zhongkang upang mamatay? Si Huang Linger ay kinulam at hinayaan si Bai Chenhao na mag-isip ng malalim. Kung gayon, ano sa tingin mo ang dapat? Ang pangkat ng Royal Spirit ay hindi talaga gustong magsimula ng isang kumpletong digmaan kay Zhangfeng Jianj, na masyadong mahal. Sa totoo lang, hanggat si Zhangfeng Jianj ang namumuno, at pagkatapos ay ipadala si Bai Chenluo out, hindi ba lahat masaya? Nakarinig na ng kaunting lasa si Bai Chenhao, at mas bumilis ang tibok ng kanyang puso. Aking Wolin Palace, matutulungan ko si Brother Chenhao. Sa tulong ng kamay. Sabi ni Huang Linger, hinaplos ang pisngi ni Bai Chenhao gamit ang kanyang kamay, kumandat na parang seda. Sa wakas ay hindi na ito makontrol ng hindi mapakali na puso ni Bai Chenhao, at hinalikan niya ito. Chen Loya. Si Yefan ay nasa langit, nililinang ang pinakabagong pananaliksik. Para kay Yefan ngayon, ang pagbawi ay talagang 70-88. Kailangan lang niyang patuloy na palakihin ang kanyang espiritual na katawan, at sa madaling panahon, magiging mas malakas siya kaysa dati. Gayunpaman, ito ay malayo sa sapat. Upang maalis ang antas ng kontrol ni Yewuya, kailangan ni Yefan na lumampas sa limitasyon ng paulit-ulit. Sa makatuwid, ang mas malaking layunin ng paglilinang ni Yefan ay ang magkaroon ng kapital para matawagan si Ban Yewuya bago ang opisyal na, muling pagkabuhay. Sapat na siya, ang sarap na nilalaro sa pagitan ng mga palad niya. Biglang naramdaman ni Yefan na nilapitan ang multo na natitira sa pag-aaral. Lumipat siya ng posisyon at bumalik sa pag-aaral. Si Bai Chenluo, na nakasuot ng mahabang emerald dress, ay pumasok. Naglagay siya ng isang bilog na parol ng kuneho sa harap ni Yefan. Ito, ibalik mo sa iyo. Natigilan si Yefan, ano ang dapat kong gawin para sa iyo? Ayoko na, kung ayaw mo, itapon mo. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, hindi, parol lang ito. Malamig na tiningnan siya ni Bai Chenluo. Para sa iyo, maaaring parol lang ito, ngunit para sa akin, higit pa iyon. Natigilan si Yefan, na may halo-halong damdamin sa kanyang puso. Tumalikod si Bai Chenluo at aalis na sana sa study. Nang makarating siya sa pinto, huminto ang kanyang anyo. Yeguhan, ha? Para akong tanga kamakailan lang kapag kasama kita. Kung bibitawan mo ako, kikiligin ako. Kung hahayaan mo akong magstay, kikiligin din ako. Ikaw ay makikinig ako sa kahit anong ipagawa mo sa akin. Kung bibigyan mo ako ng parol na papel, mababaliw lang ako. Kaya, tumigil na tayo dyan. Ibinuka ni Yefan ang kanyang bibig at gustong sabihin, I'm sorry, ngunit nang naisip niya ito, sinabi niya na walang silver 300 taels dito. Hindi siya nanliligaw sa mga babae, at hindi siya naghahabol ng mga babae. Nagustuhan siya ni Bai Chenluo, at hindi niya ito alam noon pa man. Paano niya malalaman na ang ilan sa kanyang hindi sinasadyang mga aksyon ay magdudulot ng napakaraming alon sa puso ni Bai Chenluo? Huminga ng malalim si Bai Chenluo, magsasanay ako ng swordsmanship.
Pagkaalis ng babae, bumantong hininga si Ye Fan. Napakaraming emosyon ang naranasan niya, masigla, pangmatagalan, childhood sweethearts, masayang kaibigan, at maging reincarnation, naranasan na niya ang lahat. Madaling maunawaan ni Ye Fan ang pagmamahal ni Bai Chenluo para sa batang babaeng ito. Gayunpaman, mahirap para kay Ye Fan na mahawakan dahil napaka-rational niya. Kaunti pa lang ang pagkakakilala ko, paano ko maihahambing ang mga tiwala na kasama ko sa hirap at ginhawa sa hindi malamang bilang ng taon. Nararamdaman lamang ni Ye Fan ang kawalan ng kakayahan, ngunit wala siyang magagawa tungkol sa mga damdamin. Pagtingala, nakita ni Ye Fan ang larawan ng ina ni Bai Chenluo na si Rou Lian na nakasabit sa dingding. Tita, hindi ko gustong palungkutan ang iyong anak, huwag mo akong sisihin. Sa kalagitnaan ng pangungusap, biglang napansin ni Ye Fan ang inscription sa tabi ng larawan. Ha! Noong nakaraang pagkakataon, tiningnan lang ni Ye Fan ang mga karakter, ngunit hindi pinansin ang mga katagang nasa tabi nila. Sa pagtingin sa oras na ito, hindi maiwasan ni Ye Fan na banggitin ang kanyang lalamunan. Paano kasi? Kabanata 3207 Portrait. Pagkakawatak-watik. Ito ay malinaw na isang paraan ng disintegrasyon. At, sa mga detalye, napaka-pino. Walang anumang kalabisan na salita, masasabing ang paraan ng pagkakawatak-watik ay pinag-aralan ng sukdulan, at ilang mga pangungusap ang dinalisay. Maaaring hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Ngunit mararamdaman ni Ye Fan na ito ang tunay na kahulugan ng pagkakawatak-watik. Ngunit kahit na nag-ensayo si Ye Fan ng napakatagal upang maghiwa-hiwalay, hindi niya ito may larawan ng tumpak. Ang pangunahing punto ay hindi ito ang pagsulat ng Hongming Universe, ito ang mga sinaunang kasulatan na alam ni Ye Fan. Estilo ng sulat kamay, paano ito tila, saan ko ito nakita? Sinubukan ni Ye Fan na alalahanin sandali, at ang kanyang anit ay biglang naging manhid. Ang gintong libingan ni Chiyo. Naalala ni Ye Fan na kapag nakita niya ang mga mural sa gininto ang puntod, paminsan-minsan ay may ilang mga text na nakapaloob dito. Bagamat hindi gaanong, tumutugma ito sa teksto sa pagpipinta na ito. Ang estilo ng pagpipinta na ito ay halos kapareho rin ng isang mural. Posible ba, ito ang kaligrapya at pagpipinta ni Chiyo? Biglang tumibok ang puso ni Ye Fan, kung totoo ang hula niya. Pagkatapos, si Bai Chenluo, ang kanyang ina, at si Chiyo. Si Chiyo ay miyembro ng tribong Julie, at hindi nakakagulat na mayroon siyang dugo ng puting tigre sa kanyang katawan. Bai Chenluo, maaaring ang kanyang anak na babae. Hindi kaya. May nagkataon bang ganoon? Maaaring si Ye Wuya ang nagtakda ng sitwasyon kapag narito si Lao Su. Imposible, hindi dapat magsalita ng kalokohan si Long Wu, hindi alam ng matandang foodie na buhay pa ako. Kung pupunta ang matanda kina Ji Xuanyuan at Chiyo, ibig sabihin ay nandito si Chiyo. Paghiwa-hiwalay. Ha! Natawa si Ye Fan sa kanyang sarili, ito ang buhay. Eto na, kung hindi Nagel Inang at nagkawatak-watik si Ye Fan, wala siya kung nasaan siya ngayon. Pagkaraan ng mahabang panahon, nakita kong muli ang kaligrapya at pagpipinta ni Chiyo, at nakilala ko ang kanyang anak na babae. Dapat aminin ni Ye Fan na bagamat hindi pa niya talaga nakilala si Chiyo, nakatanggap siya ng maraming tulong mula kay Chiyo habang nasa daan. Kung ito man ay ang pagkakawatak-watik, o ang paunang paghahanap para sa sulok ng Chiyo, at ang mabilis na pag-unlad sa larangan ng pantasya. Totoo na ang sariling pagsisikap at pagpili ni Ye Fan ay nakalutas sa iba't ibang misteryong iniwan ni Chiyo hakbang-hakbang. Ngunit dahil sa patnubay ni Chiyo, umiwas siya sa maraming paikat-sikot. Sa dilim, tila ginawa ng Diyos na may kapalaran siya at si Bai Chenluo. Kung may dahilan, dapat may epekto. Kung anak ni Chiyo. Bumantong hininga si Ye Fan, ibinaba ang painting, naglakad patungo sa kagubatan ng kawayan, at natagpuan si Bai Chenluo na nagsasanay sa espada. Some things, mas mabuting magtanong siya ng malinaw. May mali ba? Lumingon si Bai Chenluo at nakita ang painting sa kamay ni Ye Fan, at hindi niya maiwasang mabalisa. Nagmamadali siyang sumulong at inagaw ang portrait. Ano ang ginagawa mo sa larawan ng aking ina? Saan nanggaling ang larawang ito? Alam mo ba? Siyempre iniwan sa akin ng nanay ko. Sino ang gumuhit nito? Bakit mo ito tinatanong? Kumunat ang noo ni Bai Chenluo. Mukhang nakita ko na ang ganitong estilo ng pagpipinta sa isang lugar, at gusto kong itanong kung ito ang pintor na kilala ko, casual na sabi ni Ye Fan. Sinabi na isang matandang kaibigan ang nagpinta sa kanya, ngunit hindi sinabi kung sino. Nakikilala mo ba ang nakasulat dito? Sinabi ni Bai Chenluo, naghanap ako ng ilang materyales at nagtanong sa maraming tao, at sinabi na ito ay isang napakabihirang wika. Ngunit kung ano ang ibig sabihin nito, walang nakakaalam, ito ay ilang magulo na nilalaman. Napangiti si Ye Fan. Naintindihan niyang mabuti. Kung una niyang nakita ang mga condensed na diskarte sa disintegration na ito, malamang na hindi siya makakapag-practice. Para sa mga hindi pa umabot sa isang tiyak na antas ng pagkakawatak-watik at paglilinang, ang ilang mga trick na ito ay walang kaalam-alam. Kaya malabo. Walang sinabi sa iyo ang iyong ina tungkol sa pinagmulan ng pagpipinta na ito at ang nakasulat dito.
Hindi, bata pa ako noong umalis ang aking ina. Ipininta ito sa mga kamay ng aking ama noon, at nakuha ko ito mamaya. Sabi ni Bai Chenluo. Hindi napigilan ni Ye Fan na hulaan na baka may tinatago si Bai Jingming. Nakakita ka na ba talaga ng katulad na estilo ng pagpipinta? Saan galing ang pintor? Hindi ko rin maalala. Naramdaman ni Ye Fan na hindi siya dapat magsalita ng marami hanggat hindi niya ito napag-iimbestiga ng malinaw. Si Bai Chenluo ay mukhang bigo, kaunti lang ang alam ko tungkol sa aking ina, at hindi ko rin alam kung saan ang kanyang bayan. Ang pagpipinta na ito ay ang kanyang tanging relic at ang tanging palatandaan sa kanyang nakaraan. Kung may alam ka, sabihin mo sa akin. Tumango si Ye Fan, oo. Sa katunayan, may tanong pa rin si Ye Fan sa kanyang puso. Anong klaseng bayani si Chi Yu? Kahit na hindi siya kasing galing ni Lao Lin at Ye Wuya, siya man lang ay isang powerhouse na may pagkakataon na maging hari ng eroplano. Hindi bababasa, naramdaman ni Ye Fan na si Chiyu at Ji Xuanyuan ay mas matalino kaysa sa kanya, at ang kanilang background at panimulang punto ay mas mataas. Inamin ni Ye Fan na sa kanyang kasalukuyang antas, hindi siya basta-basta titingin sa isang mortal na babae. Kahit gaano pa kaganda ang babaeng ito, hindi siya minamaliit ni Ye Fan. Mayroong malaking pagkakaiba sa mga antas, at ang simpleng pag-asa sa kagandahan ay hindi na sapat upang mapabilib si Ye Fan. Mahulog talaga sa mata ni Chi Yu ang ordinaryong mortal na babaeng iyon. Hindi ko pa nabalitaan na may natitira pang anak si Chi Yu, kaya bakit nagustuhan niya ang ina ni Bai Chenluo? Kung itong si Rou Lian ay talagang babae ni Chi Yu, ano ang nakaakit kay Chi Yu? Pag-ibig. Hindi naniwala si Ye Fan. Hindi man lang makatingin, anong klaseng pag-ibig ang meron? Bilang karagdagan, ipagpalagay natin na si Rou Lian ay talagang babae ni Chi Yu at buntis sa kanyang anak. Kung gayon, bakit siya naging concubine sa ikatlong silid ng pamilya Bai? Kahit na dumating si Chi Yu sa Taishi mula sa isang mababang antas ng eroplano, ang kanyang talento ay tiyak na hindi magtatagal, at siya ang magiging pinakamataas na buhay sa Hongming Universe. Paano mo matitiis na ang iyong mga kababaihan at mga anak ay inookupahan ng isang hindi propesyonal na lalaki? Nagdududa. Kasama si Chi Yu sa ultimate goal ni Ye Wuya. Natural na gusto ni Ye Fan na makakuha ng karagdagang impormasyon. Habang nag-iisip si Ye Fan kung gusto niyang imbestigahan si Bai Jingming, bigla niyang natuklasan na may tahimik na nagkukubli kay Chen Loya. Sinulyapan ni Ye Fan ang bangin sa hindi kalayuan at inisip na isa itong assassin, ngunit mukhang hindi naman may intensyong pumatay ang taong iyon. Sinota. Napansin din ni Bai Chenluo ang taong dumating, at sa isang iglap, sinaksak niya ng espada. Elder Chenluo, huwag mo akong intindihin. Diretsyong napaluhod ang lalaki. Nagulat si Bai Chenluo nang makita niya ang kasuotan ng lalaki. Mga tao mula sa Hanxiang Pavilion. Ako ay isang disipulo ng Hanxiang Pavilion, Ye Ming. Anak ni Shenlang. Sumimangot si Bai Chenluo at sinabing, bakit ka ba puno ng dugo? Magsasalita na sana si Ye Ming nang tumangala siya at nakita si Ye Guhan, at napaluha. Guru. Napangiti si Ye Fan, hindi niya talaga siya kilala. Anong mali? Humakbang si Ye Fan at nagtanong. Ang Curator. Ang Curator at ang kanyang asawa, hayaan ang dalawang kontrabida mula sa tribo ng Gangshu na makubkob. Ako at ang ilang kapatid, sa ilalim ng pabalat ng matatanda, ay nakatakas. Ngunit sa daan, kami ay tinugis ng mga pangunahing tribo na pinamumunuan ng tribong Gangshu. Patay na lahat ang magkakapatid, ako lang ang buhay na magsusumbong sa iyo. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Bai Chenluo, hindi na talaga makatiis ang Hanxiang Pavilion. Anong sulat? Tanong ni Ye Fan. Chapter 3208 tapos na ang trend. Hiniling sa amin ng Curator na bigyan ka ng mensahe, anuman ang sabihin ng iba, huwag nang bumalik. Kinagat ni Ye Ming ang kanyang mga ngipin, maraming tao sa tribo ng Gangshu, at may ilang mahiwagang master sa likod nila, na malinaw na tumutulong ng palihim. Harapin ang ating Hanxiang Pavilion. Guro, ikaw na ngayon ang pamilyang Shenlang ng aming Hanxiang Pavilion, at mayroon ka na lamang pag-asa. Dapat mong protektahan ang iyong sarili at ipagpatuloy ang insenso ng ating ugat. Napaluha si Ye Ming. Sa katunayan, siya mismo ay hindi naiintindihan kung bakit kailangan niyang magsumikap upang maipasa ang impormasyong ito sa isang tanga. Wala na ang Hanxiang Pavilion. Ano ang magagawa ni Ye Guhan, isang panahon ng pagtatayo ng pundasyon? Ang kanyang buhay at kamatayan ay wala sa kanyang kontrol. Nasa panganib ang Hanxiang Pavilion, bakit hindi mo ipinadala ang sulat ng mas maaga? Tanong ni Bai Chenluo. Elder Chenluo, ang tribo ng Gangshu ang dumating upang salakayin tayo, hindi ang mababang sekta. Kung hindi kayang supuin ng ating Hanxiang Pavilion ang kahit isang tribo, bakit natin hahayaan na maging kakampi natin si Zhang Fengjianj? Si Bai Chenluo ay tahimik, sa katunayan, ang pagsasabi ng maaga ay gagawin lamang ni Zhang Fengjianj na muling suriin ang halaga ng kasal na ito. No wonder, si Ye Guhan ay walang natanggap na anumang impormasyon. Sa simula, naisip namin na kahit na ang tribo ng Gangshu ay may Shuangbi, na magkapatid na Gongshuyo at Gongshosh, hindi sila ang magiging kalaban natin.
Gayunpaman, nang magsimula ang labanan, ang tribo ng Gangshuo ay biglang lumitaw ang maraming hindi kilalang mga master. Nalaman namin na sa pagkakataong ito ay isang pinag-isipang hamon, at may isang tao sa likod ng mga eksena. Hinampas ni Yaming ang lupa sa sakit, at may galit na sinabi, ang mga kasuklam-suklam na lalaki, ang curator at ang kanyang asawa ay tinatrato sila ng maayos. Upang maging isang mas mababang sekta, kahit isang alipin ng aso ng pangkat ng Yulang ay hindi magdadalawang isip. Sabi mo ay someone from the Royal Spirit Sect. Bagaman sadyang itago ito ng mga mahiwagang master ng kabilang partido, nakikita pa rin nila ang mga bakas ng mga magic trick ng Royal Spirit Sect. Hindi ka maaaring magkamali. Sa tribo ng Gangshu. Nagtataka si Bai Chenluo, hindi karaniwan na makipagtulungan sa ligaw na tribo upang palihim na pumatay ng ibang mga sekta. Ang Yulang faction na lang ang pinakamalaking faction sa Wansha River Basin. Bakit kailangan mong sirain ang Hanxiang Pavilion? Sinabi ni Ye Fan, may kinalaman ba ito sa kasal? Guru, paano mo nagawang? Nagulat si Ye Ming, at tila nakakita ng isang bagay na napakahimala. Anong problema ko? Ikaw, naiintindihan mo ba ang sinabi namin? Hindi nakaimik si Ye Fan. Si Ye Guhan, na umiibig noon, ay hindi man lang maintindihan ang ganitong uri ng pag-uusap. Kakaibang tumingin si Bai Chenluo kay Ye Fan. Ibig mong sabihin, Jiang Chengfeng. Hindi lang gusto ni Jiang Chengfeng na makuha ka, kundi pati ang pangkat ng Yulang ay hindi gustong makita na si Zhang Fengjian ay gumagawa ng maliliit na galaw. Sa orihinal, ito ang nangingibabaw na pamilya, ngunit tumanggi si Zhang Fengjian na makipagtulungan sa Hanxiang Pavilion, na magiging hindi kumbinsido. Bilang pangkat ng Royal Spirit, syempre, umaasa akong patatagin ang aking posisyon. Sa kabutihang palad, sa pangunguna ng labanan, palagi itong nagkukusa sa paglalaan ng mapagkukunan. Kung gayon, alisin ang mga masuwayin at palitan ang mga alipin ng sariling aso, na natural na ang pinakamahusay na pagpipilian. Nagkibit balikat si Ye Fan, masasabi lamang na kung ang Hanxiang Pavilion ay hindi sumang-ayon sa kasal, wala talaga. Napaluha si Yeming at tuwang-tuwa na yumuko. Young Master, dapat mong alagaan ang iyong sarili at panatilihin ang isang mababang profile. Sa hinaharap, magbigay ng paghihiganti sa pamilya Shenlong ng Hanxiang Pavilion. Si Ye Fan ay napakalmado, pagkatapos ng lahat, wala siyang kakilala sa Hanxiang Pavilion. Sa mga mata ni Ye Fan, isa lang itong ordinaryong labanan sa pagitan ng mga estranghero. Pumasok ka para magpagaling, at tingnan kung hindi ka pa gumagaling, mahinang bamantong hininga si Bai Chenluo. Hindi, umiling si Yeming, natapos ko na ang paghahatid ng sulat, kaya hindi ako maaaring manatili dito. Ang pananatili dito ay magiging pabigat lamang sa Panginoon ng Batang Pavilion. Nang malapit nang umalis si Yeming, bigla niyang nakita ang ilang mga figure na lumilipad ng napakabilis. Oo naman, galing sila sa Hanxiang Pavilion. Ano ang layunin ng pagpuslit sa ating judge ng tahimik? Si Uncle Fifth, Uncle Six, dumating lang siya para magpadala ng sulat, at wala siyang masamang intensyon. Alam ni Bai Chenluo na hindi niya ito maitatago, kaya humakbang siya at sinabing, nakasalubong ng Hanxiang Pavilion ang paksayo ng Yulang faction, at ngayon ay kritikal ang sitwasyon. Ano? Ang panglima at ika-anim na matatanda ay agad na nagbago ng kanilang mga ekspresyon, ito ay isang mahalagang bagay, at dapat malaman ng may-ari ng pavilion sa lalong madaling panahon. Hindi na pinahintulutang magsalita pa si Yeming, kaya dinala siya sa pinakatuktok ng marinig ni Bai Zhongkang at ng iba pa ang balita, lahat sila ay nag-aalala, Lolo, umaasa ka pa ba sa Hanxiang Pavilion? Ang basurang ito ay kailangang mabilis na umalis, at ngayon ay pakasalan si Bai Chenluo kay Jiang Chengfeng, upang mailigtas ang krisis. Matuwid na sinabi ni Bai Zhongkang, si Bai Zhongkang ay tila tumanda ng sunod-sunod na nagpilit sa kanya na lumuhad kasama ang pangkat ni Yulang. Pavilion Master, hindi na ako mag-aasawang muli. Direktang tumanggi si Bai Chenluo. Hindi mo ba kayang tingnan ang sitwasyong ito? Galit na sabi ni Bai Zhongkang. Sa sandaling ito, ang mga disipulo sa labas ay nagulat. Tika ng Gangshuo, bumisita si Kuya Shuqing. Nagulat ang lahat sa judge. Ang mga matatanda ng tribo ng Gangshuo ay nakarating na dito. Kung titignan ito ng ganito, mukhang nanalo ang ugali. Isang lalaking mayabang na ekspresyon at nakasuot ng itim na balabal na lumakad papunta sa bulwagan. Sa Siya Gongshuking, nakita ko si Pavilion Master Bai. Elder Gongshuo, bakit ka na parito? Sumulyap si Gongshuking kay Ye Fan at Minishan, sa tingin ko alam muna na ang ating tribong Gangshu ay naglunsad ng hamon sa ibaba ng sekta. Ngayon, ang isang grupo ng mga naulilang aso sa Hanxiang Pavilion ay ganap na naming kontrolado. Ngunit ang pamilya Hanxiang Ye ay kulang ng isang hanggal na Young Master. Tulad ng kasabihan, ang pagputol ng damo ng hindi nabubura ang mga ugat ay haantong sa walang katapusang mga problema. Hinihiling ko rin kay Pavilion Master Bai na iligtas ang mukha at ibigay ang batang ito sa amin, ang talunan. Kapag naging sekta tayo sa hinaharap, natural na hindi natin makakalimutan ang pagiging mastery ng Pavilion Master Bai. Nang marinig ito ni Bai Chenluo, agad niyang sinabi, Pavilion Master.
Kung hindi mo mapaalis si Yeguhan, katumbas iyon ng pagsuko sa tribo ng Gangshu. Ano ang pagsuko? Hindi man lang mapanatili ng Han Siyang Pavilion ang sariling sekta, gusto mo bang sumama tayo? Nag-aalaga ng tanga sa kanilang pamilya. Kaming Zhang Fengjianj ay may salungatan sa tribo ng Gangshu para sa kapakanan ng pagiging isang basura, hindi ba kami mga hanggal? Ngumisi si Bai Chenhao. Lumapit si Bai Jingting sa kanyang ama at sinabi sa mahinang boses, Ama, kung ang tribo ng Gangshu ay walang suporta ng pangkat ng Yuleng, hindi sila mangangahas na maging napakayabang. Huminga ng malalim si Bai Zhongkang. Hindi niya alam na tapos na. Elder Gangshu, binabati kita, malapit ka ng maging bagong sekta ng Wanshahe. Ang mga tao ng pamilya Ye, maaari mo silang kunin. Mapait na umiyak si Yeming, ang Pavilion Master. Iligtas ng Pavilion Master ang Young Master ng aking pamilya. Siya ay kalahati ng manugang ng Sword Pavilion. Hoy, may isa pa. Yung mga nagulat ng sulat, sabay-sabay silang tanggalin. Nagutos si Gang Shuqing, at dalawang monghe mula sa pamilyang Gangshu ang lumapit at direktang itinali sina Ye Fan at Yeming ng mga lubad. Gusto itong pigilan ni Bai Chenluo, ngunit pinigilan ito ng ilang matatanda. Ikaw, hindi ka ba nahihiya? Nanlamig ang magandang mukha ni Bai Chenluo, ngunit wala siyang magawa. Noong una ay ayaw itong pansinin ni Ye Fan, ngunit nang makita ni Yeming ang nakakabagbag damdamin, pagyuko at pagsusumamo na hitsura ni Yeming, nakaramdam siya ng simpatiya sa kanyang puso. Well, anyway member din siya ng Shenlong family kaya sabay tayo. Lumabas ka lang para mamasyal, at nga pala, makakahanap ka rin ng mga espiritual na materyales. Kabanata 3209 na nagugutom ako. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari, ipinangako ko sa iyo na panatilihin kang ligtas at maayos. Ipinadala ni Ye Fan ang kanyang boses kay Bai Chenluo. Si Bai Chenluo ay tumingin kay Ye Fan ng may pagtataka, nagtataka kung saan nakuha ng lalaking ito ang kanyang pagtitiwala. Kailan ka pa nagyayabang? Isang yugto ng pagtatayo ng pundasyon, kahit na mayroon kang ilang kakaibang insight sa swordsmanship, hindi ba ito pa rin ang hatol ng kamatayan? Fair na. Tumalikod si Ye Fan at kalmadong umalis sa bulwagan. Ang tanga na ito ay medyo individual at napakalakas ng loob, ngini siya ni Gang Shuqing. Kalokohan daw lahat. Malamang hindi niya alam. Kung ano-anong pinag-uusapan, akala namin iuuwi namin siya para uminom ng gatas. Haha, nagtawanan ng ilang tao mula sa tribo ng Gangshu. Mababa ang moral ng pamilya Bai sa Zhang Fengjianj nang umalis ang tribong Gangshu. Jingting, pumunta at makipag-ugnayan sa mga tao mula sa Royal Spirit Sect. Sabihin na lang natin. Dahil naiwan na ang Dot, napakabait namin at handang tanggapin ang kasal. Sabi ni Bai Zhongkang na may komplikadong ekspresyon. Oo, ama. Matalino si Lolo, kaya ligtas tayo sa kabiguan. Pagkalipas ng ilang sandali, walang sekta ang maaaring tumagal magpakailanman. Kapag mayroon tayong sapat na puhunan, hindi pa huli ang lahat para maalis ang sekta ng Yuleng. Sabi ni Bai Chenhao. Hindi makapaniwala si Bai Chenluo. Si Yeguhan ay pinaalis na, at malapit na siyang ibenta ng kanyang pamilya. Pavilion Master. Hindi ako magpapakasal. Wala sa iyo. Huwag kalimutan, kabilang ka sa pamilya Bai, at inaalagaan ka ng pamilya Bai. Ngayong nagkaproblema ang Sword Pavilion, responsibilidad mo na. Hindi banggitin ang pagpapakasal kay Jiang ang pagsakay sa hangin ay hindi makakasama sa iyo, hindi mo alam kung ano ang mabuti o masama. Galit na sabi ni Bai Zhongkang, at naglakad palayo. Si Bai Chenluo ay mukhang malungkot, at walang laman na nakatayo sa bulwagan, hindi maiwan ang kanyang kaluluwa. Sabay-sabay. Kinuha ni Gang Shuqing at ng iba pa sina Ye Fan at Yeming palabas ng Sword Pavilion. Nakaupo sa isang malaking lumilipad na bangka, mabilis na sumugod sa hanay ng teleportation. Elder, kailangan bang bawiin sila? Patayin mo na lang sila at tapos ka na, sabi ng angkan ng Yigungsho. Hindi maganda iyan. Bagamat tanga itong si Yeguhan, siya ang young master ng Han Siyang Pavilion. Matagal ng lokal na gumagana ang Han Siyang Pavilion. Ang mga mag-asawang iyon ay gustong bumili ng puso ng mga tao. Maraming tribo ang nakatingin pa rin sa Han Siyang Pavilion. Kung gustong manindigan ng ating tribong Gangshu, dapat nating patayin ang nag-iisang bloodline ng pamilya Ye sa harap ng mga tribong yun. Si Yeguhan ay pinatay sa publiko, upang ang ibang mga tribo ay ganap na masira ang kanilang mga iniisip sa Han Siyang Pavilion. Matalino pala talaga ang patriarch at elders. Ilang clanmen ang biglang natauhan at nagtawanan. Mga hayop. Ang tribo ng Gangshu ay nasa kasalukuyang sitwasyon, at ito pa rin ang suporta ng aming pamilyang Ye. Sa pagtingin sa iyong paglaki, ang tagapangasiwa at ang kanyang asawa ay bukas palad, at hindi nila ito pinigilan. Hindi lamang ikaw ay hindi nagpapasalamat, ngunit nakikipagtulungan ka rin sa mga tagalabas upang salakayin ang Han Siyang Pavilion. Kahit na gusto mong maglunsad ng isang hamon sa sekta, bakit papatayin silang lahat? Sa tingin mo kaya mong makuha ang puso ng mga tao sa ganitong kalupitan? Maya-maya, kapag nawala ka sa tribo, ibabagsak ka rin ng ibang tribo. Namula si Yeming at napasigaw ng malakas.
Ngumisi si Gang Shuqing at nagsabi, gusto ni Ye Guhan na patuloy na pumatay sa publiko, ilang hindi nakapipinsalang maliliit na isda, walang problema na kainin sila ng buhay ngayon. Elder, nakakatamad sa pagbabalik, ipapakita ko sa iyo ang isang cutting meat, para makatulong sa add to the fun. Narinig ko na ang Shenlang bloodline ay may napakalakas na recovery ability. Dahil mabilis siyang lumaki, mas mabuting putulin ko ito ng mas mabilis. Isang malakas na lalaki ng tribong Gangsho ang umisi at naglabas ng matalim na punyal. Eksakto, ang aking tatlong maliliit na sanggol ay nagugutom din ngayon. Napatingin si Gang Shuqing sa isang kulungang bakal sa bangka. Sa loob ay may tatlong halimaw na itim na leon na aso, na karaniwang pinamamahalaan bilang mga aso sa pangangaso. Hoy, ang daming magsalita ng batang ito, putulin muna natin ang dila niya. Sasaksakin na sana ng malakas na lalaki ng kutsilyo ang bibig ni Yeming. Kinagat ni Yeming ang kanyang mga ngipin at nagplanong lumaban hanggang sa huling sandali. Gayunpaman, sa susunod na segundo, walang nangyari. Ikaw, paano nakalaya ang lubad? Nagulat ang lahat sa tribo ng Gangshu. Nakita ko si Ye Fan na hawak ang punyal sa isang kamay, na humaharang sa paggalaw ng malakas na lalaki. Kahit anong pilit ng malakas na lalaki, ang punyal ay nahuli ni Ye Fan. Hindi maputol ng talim ng punyal ang balat ni Ye Fan. Ang master ng library. Natigilan si Yeming. Ano sa tingin mo ang tao? Hindi ba nakatali ang lubad? Galit na galit si Gang Shuqing. Hindi, ito. Ang lubad na ito na nagbubuklod sa espiritu ay maaaring itali sa Holy Spirit Realm. Elder, naputol ang lubad. Gulat na gulat ang dalawang tribo nang makita nila ang sirang magic weapon. Napabuntong hininga si Ye Fan, tinatamad siyang samantalahin ang grupo ng mga bagay na ito. Naka-activate ang Dragon Eye. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Fan nang gininto ang apoy, at inilabas ng kaluluwa ng dragon ang nangingibabaw nitong kapangyarihan sa pag-iisip, na naging dahilan upang makuryent ang mga tribo ng Gangsho sa lumilipad na bangka. Gatlang M. Sumasakit ang ulo ni Gang Shuqing at gustong lumaban, ngunit parang braso ito ng lalaki. Bagamat si Ye Fan ay nakaipon lamang ng higit sa 12 espiritual na katawan ngayon, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay hindi na kaya ng grupong ito ng Chaos, Holy Realm at Duotian Realm guys. Tulad ng pagputol ng karne, gawin mo ito sa iyong sarili. Nagbigay ng utos si Ye Fan. Di nagtagal, sunod-sunod na inilabas ng mga tao ng tribong Gangsho ang kanilang mga espadang maikli ang talim at pinutol ang mga ito. Ang lupit ng eksena ay nagpamanhid ng anit ni Yeming. Pagkaraan ng ilang sandali, inilabas ni Ye Fan ang kanyang kontrol sa isip. Para sa 12 ng mga taong Gangsho na naruroon, mga buto na lamang at ilang mga organo ang natitira. Nang magising sila at napagtanto kung ano ang kanilang ginawa, sila ay ganap na baliw. Bumagsak si Gang Shuqing sa isang pool ng dugo at tumingin kay Ye Fan nang may takot. Ikaw, nagising mo ang bloodline mo. O isang golden dragon na may 5 kuko. Naiwan lamang si Gang Shuqing kasama ang kanyang ulo, leeg, braso, at laman. Si Ye Fan ay masyadong tamad na sumagot, ngunit sa halip ay nakatutok sa isang metal na kulungan sa hindi kalayuan. Ang tatlong halimaw na beast hounds, ngayon ang kanilang mga mata ay iskarlata, ay pinasigla ng amoy ng dugo. Naglabas si Ye Fan ng tatlong primordial powers at binuksan ang mga tanikala ng hola. Nagmamadaling lumabas ang tatlong aso. Huho, gitling, hayop, pumunta at patayin siya. Nagutos si Gang Shuqing sa kanyang tugisin. Kilala rin ng asong may 3 ulo ang may-ari nito, at tumalikod upang sumugod kay Ye Fan. Gayunpaman, si Ye Fan ay nagpakawala ng kaunting pamimilit sa kaluluwa ng dragon, at agad na ginawang nanginginig ang mga asong may 3 ulo. Sa susunod na buhay, magpakita ng kaunting paggalang sa mga tao ng pamilya Shenlang. Mahinang sabi ni Ye Fan. Linisin mo ang lugar na ito. Nang marinig ito ng 3 aso, lumingon sila sa mahinang boses, wuu, at bumaling para sunggaban si Gang Shuqing. Mga hayop. Anong ginagawa mo, mga hayop? Ako ang iyong Panginoon. Si Gang Shuqing ay walang oras para gumaling, at kinain siya. Sa ilalim ng sweep ng espiritual na kapangyarihan ni Ye Fan, ang mga primordial spirit ng mga angkan ni Yichuan Gangsho ay nakakalat. Pagkatapos mong kumain, lumabas ka. Nagutos si Ye Fan, at ang 3 asong-aso, na kumain ng kanilang tiyan, ay tumalon palabas ng lumilipad na bangka. Hanggang sa tumalon sila ay nalaman ng 3 halimaw na nasa langit na sila, ngunit huli na ang lahat para bumalik sa kanilang katinoan, at sila ay nahulog sa ulap na sumisigaw. Array! Hanggang sa sandaling ito, sa wakas ay hindi na napigilan ni Yeming at nagsuka. Hindi niya maisip kung anong uri ng purgatorio sa lupa ang kanyang nakita. Tapos ka na bang sa muka? Tanong ni Ye Fan. Si Yeming ay mukhang natatakot, naguguluhan, at nanginginig. Alamin ang daan patungo sa Hansiang Pavilion, nagmamaneho ka ng lumilipad na bangka. Oo, ang master ng Batang Pavilion. Si Yeming ay puno ng takot. Hindi kaya nagtago ng lakas ang young master. Sa mukha ni Ye Fan na ganito, hindi na siya naglakas loob na magtanong pa.
Kabanata 3210 Pinagsisisihan ko ang pagdating ko sa mundo. Sa tribo ng Gangshuo, ano ang antas ng lakas? Nagtanong si Ye Fan, na matagal nang nanahimik, sa kalagitnaan. Si Gangshuo Shuangbi, Gongshuyo at Gongshush ay nasa bukas na langit, at pareho rin nilang natanto ang layunin ng espada at ang layunin ng espada. Mayroon ding misteryosong master, na maaaring mula sa pangkat ng Yulang, at nasa bukas na langit din. Mayroong higit sa 100 iba pang Chaos Realms, hindi bababa sa kalahati sa kanila ay mga elder mula sa Yulang faction at Xuanshao faction. Mukhang nag-aalala si Yaming, Guru, bagamat nagising mo ang bloodline ng Golden Dragon, ngunit ngayon pumunta ka sa Hansiang Pavilion, natatakot ako. Mayroon akong mga plano. Oo. Nanunumpa si Yaming na susunod. Hindi napigilan ni Ye Fan ang mapangiti nang makita niya ang hitsura ni Yaming na kamatayan bilang tahanan. Sa katunayan, nag-aalala lamang siya na magkakaroon ng espiritual na kalagayan. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang magtiis ng ilang sandali ngayon, at hindi niya magagamit ang wuswang sword intent, na magbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan. Sa makatuwid, kung makatagpo ka ng estado ng espiritu, lalo na ang uri na may mga mahiwagang kasanayan, ito ay magiging mas mahirap. Kaya naman ayaw ni Ye Fan na umakyat ng masyadong maaga. Mula nang mabuo ang Hongmeng Universe, kasing dami ng mga bituin mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ang core ng Hongmeng ay tiyak na hindi maliit sa bilang. Maging ang nasa itaas na 8 sekta, mula sa 3,000 sekta sa ibaba, ay patuloy na kumukuha ng mga Diyos at nagbukas ng kalangitan. Kahit na, sa pangunguna ng mga labanan, magkakaroon ng iba't ibang pagkatalo. Ngunit sa 8 gates, mayroon pa ring napakaraming espiritual na kaharian. Isipin na lang ang anumang sekta sa ibaba ng Agos, karaniwang mayroon itong sariling mga ninuno. 3,000 sekta, basta-basta, ay mabibilang ng 10,000 mga Diyos at ninuno. Ito ang pundasyon ng sansinukob ng Hongmeng, nang ahas na galugarin ang mga hangganan at lumaban sa lahat ng direksyon, at ito rin ang dahilan kung bakit pinili ni Satanas na umamin ng payo. Magaling ako sa ibaba ng Agos, ngunit kung ako ay aakyat sa Agos, walang kapantay na tuntunin, ngunit ito ay magiging mahirap na magkasundo. Ayos lang ang one-on-one, pero sa one-on-one na mga kalaban, kung wala kang panuntunan sa antas ng emperador, nililigawan mo si kamatayan. Hindi gustong ilantad ni Ye Fan ang kanyang sarili hanggat hindi siya siguradong haharapin si Ye Wuya. Tulad ng sinabi ni Long Wu, hindi mo maaaring maliitin ang iba. Ang ilang mga bagay ay nangangailangan ng oras upang mabuo. Sa kabutihang palad, nasa kanya na ngayon ang ideya ng Phoenix Yuanji Dan, at may ilang mga bagong insight, may tiwala pa rin si Ye Fan sa kanyang sarili. Sa kabutihang palad, ang Hansiang Pavilion na ito ay kabilang sa pamilyang Shenlang. Upang makitungo sa mga taong ito na mas mababa sa antas ng kakayahang Seikiko, ang simpleng paggamit ni Ye Fan ng bloodline ng dragon ay hindi isang malaking problema, at hindi ito magdudulot ng hinala. 5 beses nang naiteleport ang lumilipad na bangka. Ang labas ng mundo ay natatakpan ng pilak at nyebe. Ang Hansiang Museum ay matatagpuan sa hangganan, ang temperatura ay mababa sa buong taon, at ang populasyon ay medyo bihira sa Wansha River Basin. Sa pagdaan sa ilang mga bayan sa nyebe at yelo, ang mga watawat na may mga salitang, Gangshuo, ay itinanim sa kanila. Ang ilang mga banner na may salitang, Hansiang, na pininturahan ng mga pattern ng dragon ay itinapon sa isang tabi kung gusto. Ang mga mortal sa lungsod, bagamat naglalakad sa mga lansangan, ay nakakaramdam ng malungkot na kapaligiran. Master, naalala mo ba? Hindi naman ganito dati ang Xiangyan City, napakasigla. Mula noong digmaan, maraming mga mortal dito ang nasangkot din at namatay. Maraming tao ang natatakot na lumabas ngayon, at ang tribo ng Gangshuo ay natakot sa mga tao dito. Kinagat ni Yeming ang kanyang mga ngipin. Natural, hindi alam ni Ye Fan, kaya tumanggaw siya. Master, malapit na tayo. Paano kung tahimik tayong pumasok mula sa likuran at tingnan ang sitwasyon? Si Yeming ay labis na kinabahan at humingi ng countermeasures. Wala, pumasok ka na lang. Napabuntong hininga si Yeming, at ngayon, mapagkakatiwalaan na lang niya ang sarili niyang young master na biglang naging makapangyarihan. Sa unahan ay isang malaking talampas ng nyebe. Mayroong maraming mga asol na gusali na nakatayo doon, tulad ng mga kastilyo ng yelo. Sa maraming lugar, may mga bakas ng labanan, pula at itim na mantsa ng dugo, sa lahat ng dako, at hindi nagkaroon ng oras na ilibing ng nyebe. Libu-libong monghe mula sa tribong Gangshuo ang nag-squat sa paligid ng Hansiang Pavilion. At sa isang napakalaking plataporma sa gitna, may nakakagulat na larawan. Ito, may-ari ng pavilion. Ginang. Gatlang M. Namula ang mga mata ni Yaming, at umungal siya ng buong puso. 12 ng icicle ang nakatayo sa platform. Ang tuktok ng bawat icicle ay tinutusok ng ulo. Lalaki, babae, bata at matanda, mayroong lahat ng uri ng mga bagay, lahat ay mula sa pamilyang Ye. Ang dalawang pinakamataas sa kanila ay ang curator at ang kanyang asawa. Ang malungkot na ekspresyon bago ang kanyang kamatayan ay napanatili pa rin doon, nagyelo. Master ng Batang Pavilion. Huli na kaming nakabalik.
Bagamat alam ni Yeming na malas iyon, hindi niya talaga mapigilan ang kanyang emosyon nang makita niya ang malupit na eksenang ito. Sa totoo lang, hindi kilala ni Yefan ang mga taong ito, kaya emosyonal, walang masyadong pagbabago. Ngunit, ang ganitong uri ng massacre ng Shenlong clan ay talagang nagpalungkot sa kanya. Ang labanan sa pagitan ng mga monghe ay napakalupit. Maaari mong talunin ang mga tao hanggang sa mamatay, walang problema. Ngunit patay na ang kamatayan, at ang pagiging malupit ay puro bisyo. Mga hamon mula sa mga sekta sa ibaba ng agos. Kailangan mo bang galit na galit? O, anong uri ng awayan ng dugo mayroon ng Hansiang Pavilion sa tribo ng Gangshu? Sumimangot si Yefan. Ang malakas na biktima sa mahihina, ang tribo ang papalit sa sekta, at ang pagpatay ay hindi karaniwan. Ngunit ang dalawang magkapatid mula sa Departamento ng Pampublikong Transportasyon ay tinanggal na ang kanilang pagkatao upang maitatag ang kanilang prestihiyo. Alam nila na ang aming tagapangasiwa at ang kanyang asawa ay sikat na sikat, kaya dapat silang gumamit ng mga daluyong paraan upang mamarkahan ang kanilang sariling marka. Tumawa si Yefan, posible rin na may humiling na gawin ito sa likod ng mga eksena. Nakita ni Yeming na si Yefan ay tila walang masyadong malakas na pagbabago-bago sa emosyon, iniisip na si Yefan ay nagpipigil. Master, kung gusto mong umiyak, umiyak ka lang, mababaliw ka. Ang sino mang makakita ng ganito sa kanyang mga magulang at angkan ay hindi matitiis. Nagtanong si Yefan, mayroon pa ba akong ilang nakatatandang kapatid na babae? Nakita ni Yeming ang mga yelong iyon, ang kanyang mga mata ay nagninangas isang kislap ng pag-asa. At ang pang-apat at pang-anim na miss na hindi umalis sa kabinet ay wala talaga, baka buhay pa. Natatakot ako na gusto ng tribo ng Gangshu na patayin kayong tatlo at magdeklara ng ganap na tagumpay. Kung ganoon ay bumaba na tayo. Kinagat ni Yeming ang kanyang mga ngipin, oo. Sa loob ng napakagandang pangunahing bulwagan ng Hansiang Pavilion. Ang nakatatandang kapatid ni Gangshu Shuangbi, ang patriarch na si Gangshu Yu, ay may hawak na jade talisman at nakikipag-usap sa isang tao. Young Master Jiang, maaari mong pakasalan ng numero 1 kagandahan sa wansyahin ang may kapayapaan ng isip. Ligtas tayo rito. Gawin mo ng malinis, huwag mag-iwan ng kahit ano, ayokong may misunderstand, ang future wife ko. Kung gayon, natural, tiyak na maghahanda ako ng malaking regalo kapag nagbabalik tanaw ako, at binabati si Young Master Jiang sa kanyang kasal. Sa oras na ito, tumakbo ang isang clanman mula sa labas. Patriarch, bumalik na ang lumilipad na bangka ni Elder Gong Shuqing. Haha, mabuti. Magsisimula na ang final curtain call performance. Young Master Jiang, ang ating mga kapatid ay pupunta sa Xiangyan City upang tipunin ang lahat ng mga tribo at darating para panuurin ang seremonya. Ganap na sira. Ngumisi si Jiang Chengfeng, huwag hayaan ang hanggal na iyon. Mamatay ng napakadali. Hehe, huwag kang mag-alala, siguradong pagsisisihan niya ang pagdating niya sa mundong ito. Naputol ang komunikasyon, napatingin si Gang Shuyu kay Gang Shuche, na umiinom ng mainit na alak. Tumayo ang magkapatid at lumabas ng bulwagan kasama ang isang grupo ng mga angkan. Maraming mga angkan ng Gangshu ang nagtipon sa paligid ng lumilipad na bangka, na gustong makita ang sikat na hanggal na Young Master. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.